Pero nung nalaman niyang may ginawa ang tiyuhin niya para sirain ang reputasyon ng lady, nanatili lang siyang walang paki. Biglang tumayo si Max at sinabihan si Freya na imbestigahan ang mga kahinaan ng pamilya ni na Marquis Hessen at Viscount Troy. Gusto rin niyang imbestigahan ang mga nagnanais na maging partner ng lady. Yumukod si Freya bilang pagsunod, opo, mahal na prinsipe. Naku, pero kailangan ko munang i-report ang balitang ito kay Duke Floyen. Sa mansyon ng mga Floyen. Talagang hindi komportable ang tea time na silang dalawa lang ng tatay niya. Bakit dumating agad si ama pagkaalis ng anak ni Count Lowen? 5 minuto ang nakalipas. Ah, nandito po pala kayo, ama. Tamang-tama, nauuhaw po ako. Sa ngayon, isa itong pilit na tea time, ayaw na ayaw niya talaga nito. Biglang nagtanong ang duke. Nakahanap ka na ba ng partner? Biglang napatigil si Juvelian, kapag sinabi ko sa kanyang tinanggihan lang ako, babanggitin ba niya agad ang tungkol sa matchmaking? Mukha siyang masaya at nagsabi, pinag-iisipan ko pa po. Kapag hindi ako nakahanap ng partner, sasabihin ko po sa inyo. Kumunot ang noo ni Duke Floyen at sinabing, dapat mo ngang sabihin sa akin. Nanginig si Juvelian at nagtanong sa sarili, Ama, ano po bang balak niyong gawin kapag sinabi ko sa inyo? Dahil doon, muling naging awkward ang katahimikan. Tumayo si Juvelian at nagsabi, Ama, mauna na po ako. Sabi niya, aalis din ako maya-maya dahil may kailangan akong ayusin. Isang bagay na kailangang ayusin, pero bakit siya nakatingin sa akin? Tama iyon, kailangan kong magbabala sa ilang tao. Naisip ni Juvelian, kahit hindi ko alam kung sino iyon, parang hindi ito maganda. Sige po, mag-iingat kayo, ama. Babalik po ako mamayang gabi. Nagdilim ang mukha ni Juvelian, posible kayang kasama rin ako sa babalang iyon ni ama, at ganoon na nga, umalis si Duke Floyen sa mansyon. Nagmamasid si Max mula sa puno at nagtaka. Ngayon lang ba siya aalis ng bahay? Balita ko halos hindi siya umuuwi nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay tumalon si Max pababa, at mabilis na nagpunta sa kwarto ni Juvelian. Wala ang babaeng iyon sa kwarto niya. Tumingin siya sa paligid at nagtaka, saan kaya siya nagpunta? Sa study room. Hindi kaya nagpadala siya ng partner proposal sa ibang lalaki? Naku naman. Wala naman akong paki kung makahanap siya ng partner o hindi. Biglang may boses na narinig mula sa likuran niya. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Lumingon si Max at dali-daling nagtanong, saan ka ba galing? Pagkatapos ay inabot niya ang pinto para isara ito. Naguluhan si Juvelian at nagtaka, ano ba namang klaseng tao to? Nagkasalubong lang kami, pero ito agad ang itatanong niya. Sabi niya, nasa baba lang ako. Agad na umiwas ng tingin si Max, ganoon ba, tapos ay lihim siyang napatawa. Naguguluhan si Juvelian, bakit ba siya biglang pumunta rito? Totoo kaya ang sulat na iyon? Hoy ikaw, kung malalaman mo para sa akin. Sumingit si Max, alam ko, wala siya sa bahay. Kadarating lang niya kanina. Naisip ni Juvelian, kung wala si ama sa bahay, bakit ka nandito? Siguradong pinalayas na naman siya. Kahit wala siya, marami na akong iniisip. Lumapit ng husto si Max at nagtanong, bakit ka nagbubuntong hininga? Nagulat si Juvelian dahil kanina lang ay nakaupo lang ito sa sofa. Masakit lang ang ulo ko dahil sa maraming bagay. Anong problema? May nangyari ba? Sabihin mo na, wag mo nang itago sa akin ang mga ganyang bagay. Naisip niya, kapag ba ibinuhos ko ang lahat, gagaan kaya ang pakiramdam ko gaya noong nakaraan? Pagkatapos ay sinabi niya, una, kailangang mangako ka na hinding-hindi mo ito sasabihin kay ama. Sige, pangako. Talaga? Kapag sinira mo ang usapan, kailangang bayaran mo ako ng 100 gold bars. Sige. Kapag aksidente ko itong naiswalat, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ko. Napatawa si Juvelian, wala kang ang bahay, anong kayamanan ang ipinapangako mo? Tapos ay pabiro niyang sinabi, sige, kukunin ko talaga lahat yan. Namula si Max sa hiya, umiwas ng tingin at nagsabi, alam ko na, bilisan mo na at sabihin sa akin, haha, alam ko. Sa totoo lang, may mga malisyosong chismis na kumakalat tungkol sa akin. Sikreto raw na nakikipag-date si Lady Floyen sa isang lalaking hindi kilala ang pagkakakilanlan, pero hindi naman dapat ikahiya ang pakikipag-date ng sikreto, at hindi ko naman talaga ginagawa ang ganoong bagay. Wala rin akong paki sa sinasabi ng iba tungkol sa akin, pero... Sabik na nagtanong si Max, pero ano? Dahil dito, mukhang naglayasan ang lahat ng inalok ko na maging partner ko. Malungkot na naisip ni Max, paano nila nakuha ang lakas ng loob na magpadala sa mga chismis na hindi naman nila lubos na naiintindihan. Mga hangal? Kung ako lang sana, syempre. Teka, ano bang iniisip ko? Kailangan kong kumalma at mag-focus sa kwento. Sabi ni Juvelian. Sa totoo lang, okay lang sa akin kahit wala akong partner. Oh, anong problema doon? Ang problema ay pipilitin ako ni ama na magpakasal. Narinig iyon ni Max at namula ang mukha niya sa tindi ng galit. Sumigaw siya, kasal. May natanggap na si ama na listahan para sa matchmaking. Nakapili na siya ng posibleng partner. Naisip ni Max, pipilitin ba ng taong ito ang anak niya sa isang political marriage? At sa lalaking ito pa talaga?
Nagnit-ngit ang mga ngipin ni Max. Tapos sa harap ko, napakahipokrito niyang magsalita tungkol sa kung gaano niya kamahal ang anak niya. Kaya naman, kailangan kong ipakita kay ama na may partner din akong kasama. Kapag wala akong partner, siguradong pipilitin ako ni ama na makipag-blind date. Agad na nagsabi si Max, "Diyan lang sa harap mo, malay mo, may angkop na kandidato." Tulala lang si Juvelian. Mukhang nagpapakita rin si Max ng isang maringal at medyo kumikinang na aura na nagpapakakul. Bulalas ni Juvelian. Tama ka. May ganoon ng partner. Sumugod siya, hinawakan ang kamay ni Max, at masayang ngumiti. Salamat talaga. Namula ang mukha ni Max at nagsabing, kahit medyo nakakaabala, sige. Pagkatapos ay bumulong siya sa sarili, mukhang kailangan ko talagang maging partner niya. Biglang sinabi ni Juvelian, hihilingin ko kay Gertie, ang knight ng pamilya Floyen, na maging partner ko. Nagulat ka no, matanda? Bulalas ni Max sa loob-loob niya, ano? Hindi ako. Tiningnan niya si Juvelian at nagtanong. Ang lalaking iyon, sino ba talaga siya? Sabi ni Juvelian, siya ang escort knight ko. Dahil palagi akong sinasamahan ni Gertie tuwing lumalabas ako, kilala na ng mga dapat makaalam ang mukha niya. Plano kong sabihin kay ama na natatakot akong makasalubong ang mga taong naninira sa akin sa ball. Sa ganoong paraan, hindi na magiging masama ang hilingin na maging partner ko ang sarili kong escort knight. Nakahinga ng maluwag si Max, ganoon pala iyon. At saka, dahil kamag-anak siya sa panig ni ina, hindi ko na kailangang mag-alala na madamay sa mga romantic na tsismis. Wala nang mas babagay pa, di ba? Nag-exhale si Max at bumulong sa sarili, tama iyon, dahil magkamag-anak sila, mapapakali na rin ako. Ha? Hindi, teka, bakit kailangang mapalagay ang loob ko? Wala akong paki kung sino ang kasama niya. Masaya siyang ngumiti. Salamat ha. Salamat sa pakikinig sa mga problema ko. Namula si Max sa hiya, tumalon at nagsabi, kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ay bumulong siya sa sarili, ang weird ng nararamdaman ko kanina. Bakit ba ako pumunta rito nang wala namang dahilan, para akong tanga? Tumayo rin si Juvelian at nagsabi, hoy ikaw, sandali lang, dalhin mo ito, ano ito? Hehe, buksan mo para malaman mo. Binuksan ito ni Max at nagulat na naman siya. Pera? Sabi ng babae, hindi ko to ibinibigay sa'yo ng libre. Kapag kailangan ko, dapat tulungan mo rin ako. Naisip niya ng may kasiyahan, nag-alala ako dahil umalis siya ng walang pasabi, pero buti na lang at naibigay ko pa sa kanya ang kaunting perang to. Pagkatapos ay ngumiti siya ng maliwanag at nagsabing, kung wala kang mapupuntahan, pumunta ka lang dito kahit kailan, nakuha mo. Napatahimik si Max sa harap niya at tumango bilang pagsang-ayon. Paglipat ng eksena. Panginoon. Sa kabila ng tulay na ito ang ari-arian ni Duke Floyen. Biglang tumayo ang kabayo, dahilan para matumba ang tao sa loob ng karwahe. Mula sa kabilang karwahe, nagtanong si Duke Floyen, ikaw ba si Ronald Heckman Crocus? Nagulat siyang nagtanong, kayo po. Naningkit ang mga mata ng Duke at nagsabing, huwag mo nang balaking pumunta sa ari-arian ko. Mag-usap muna tayo rito sandali. Maya-maya? Ano bang dahilan? Bakit hindi ako kwalipikadong mapares sa anak ninyo? At binalaan niyo pa kaming huwag siyang lalapitan. Sabi ng Duke. Kapag naintindihan mo na, paikutin mo na agad ang karwahe mo. Humph, ayaw ko kayong tanungin, Duke, gusto ko mismong ang lady ang tanungin. Sa tingin ko ay sikat ako sa mga dalaga at kasabay niyan ay isa akong mahusay na tao. 10 minuto ang nakalipas, tinanggihan din ang isa pang kandidato na si Bromir. Hinding-hindi pwede. Pakiramdam niya ay sobrang galing niya. Siyempre, isa lang ang pagpipilian ni Juvelian, at ako yon. Juvelian? Ang isang basurang gaya mo, nangangahas na tawagin ang pangalan ng anak ko ng ganoon lang. Nanginig siya at nagsabi, Duke, wala po akong masamang ibig sabihin kanina. Tinatawag mo akong Duke ng may paggalang. Pero sa tingin mo, ang anak ko ay isang taong pwedeng tawagin lang sa pangalan ng kung sino-sino, di ba? Ronald Heckman Crocus. Nagdilim ang mukha ni Duke Floyen habang umuungol. Sa tingin mo ba ay madaling makuha ang anak ko? Natakot siya ng husto, humingi ng paumanhin, at pinatakbo ang kabayo para tumakas ng mabilis. Nakunot ang noo ng Duke, tinitingnan ng masama ang bawat lalaki. Bromir, Crocus. Wala akong nagugustuhan sa mga pangalan sa listahan ng matchmaking. Kailangan kong sabihan si Derek na isulat ito ulit mula sa simula. Sa sandaling ito, naisip ni Juvelian, mayroon akong isang napakalaking plano. Ang resulta ng pag-imbestiga sa mga chismis tungkol sa akin. Ang turquoise diamond cufflinks na ibinigay ko sa tatay ko ay naging regalo raw na ibinigay ko sa aking sikretong kasintahan. Ang tanging taong nakakaalam na binili ko ang mga cufflinks na iyon ay si Legion, na nakasalubong ko noong oras na iyon. Kahit ano paman, gagamitin ko ang mga cufflinks na ito sa tatay ko. Sa ganoong paraan, mapapatunayan ang chismis na ito dahil isa itong eksklusibong disenyo na dapat i-pre-order. Kung ganoon, una. Nakabalik na po kayo bago maghapunan gaya ng ipinangako nyo, ama. Gusto ko po talaga kapag umuuwi kayo ng ganito kaaga. Tahimik siyang tumango. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang pagmasdan ng mabuti ang ekspresyon ng kanyang ama.
Pagkatapos ay nagtanong ang Duke, nabalitaan ko kay Derek na may gusto kang sabihin. Opo, Ama, sa totoo lang, mayroon akong itinatago ng matagal na panahon. Kinuha ko ito dati. Kaya pala itinatago mo ito. Hindi nag-react ang tatay gaya ng inasahan ko. Pagkatapos ay sinabi niya, at ito rin po. Inilahad niya ang kumikinang na cufflinks sa harap nito. Nanlaki rin ang mga mata ng Duke at tumitig ng matiim. Sabi niya, nang mag-shopping ako at nakita ko ito, naalala ko po agad kayo, Ama. Naisip ko na babagay sa inyo ang asul na diamante, kaya binili ko ito. Wala pa ring sinabi ang Duke at nakatitig lang sa mga cufflinks. Nag-aalala niyang naisip, wala rin siyang espesyal na reaksyon dito ha. Umaasa ako na isusuot niya ito, pero mukhang imposible na ngayon. Oh, ang dakila kong plano. Nanginginig siyang nagpatuloy, tungkol po pala sa kapareha ko. Alam ko pong marami kayong ginagawa, Ama, pero bukas, o sa makalawa, ako. Pinutol niya ang sasabihin nito, alam ko, kung iyan ang gusto mo. Kinuha niya ang kahon ng cufflink at hinawakan ito sa kanyang dibdib, sasama rin ako sa iyo sa piging. Napabulala siya sa isip. Ano? Ama. Wala po ito sa plano ko. Bago ang pagtitipon ng bloom sa tore, habang nakikitang malungkot at problemado si Max, naisip ng kanyang tauhan sa sarili, ano ba talaga ang iniisip niya sa buong oras na ito? Bulong ni Max. Nakakabaliw na ito. Pagkatapos ng araw na iyon ay lagi ko na siyang naiisip. Ano bang sinabi ng kahinaan ng master na naging dahilan para pumunta ako sa kwarto niya? Iniimbestigahan ko ang mga malisyosong tsismis na nagtatarget sa akin. Ang tsismis na si Lady Floyen ay palihim na nakikipag-date sa isang lalaking hindi kilala ang pagkakakilanlan. Tama, pumayag lang ako sa kanya dahil nadamay siya sa isang katawa-tawang tsismis. Ngayon, wala na akong pakialam doon. Kung wala ka nang mapupuntahan, pumunta ka lang dito. Hinampas ni Max ang kanyang kamay sa mesa ng malakas. Buwisit. Aking Panginoon, may nangyari ba ngayong araw? Sigaw ni Max, huwag kang makialam sa negosyo ko, at simulan mo na ang pag-uulat. Palihim siyang sumama ang loob, nagmamalasakit lang ako sa inyo, paano nyo nagawang sabihin sa akin na huwag makialam? Tumikhim siya at nagsabing, wala na pong iba. Si Victor, na pumapalit sa inyo, aking Panginoon, ay nagpadala ng smoke signal. Masyadong matagal ng bakante ang posisyong ito ng mahal na prinsipe, kaya ang mga malapit na opisyal ng emperador ay nagsimula ng maghinala kay Victor dahil masyado siyang mabait. Ngumisi si Max, ilang taon na siyang umaali-aligid sa harap nila, nang hindi nila napapansin. Tapos ngayon bigla silang nagkaroon ng mga mata na parang lawin ha. Inis na sabi ni Max, sabihin mo kay Victor, dapat siyang kumilos ng walang bahid ng pagkakamali at huwag magpakita ng anumang kahinaan. Opo. Naintindihan ko. At tungkol po kay Lady Floyen. Lahat ng mga noble ay dadalo sa piging ni Lady Rosemary. Pero si Lady Floyen ang tanging dungis kay Duke Floyen. Hanggang ngayon, sa mga imperial na piging lang siya pumupunta. Kung pupunta siya sa piging na ito ang magiging ideal na lugar para sa mga tsismis. Bukod dito, kamakailan lang ay may mga tsismis na ang sikretong lalaking nakikipag-date sa lady ay isang kahihiyan. Sigaw ni Max, tumahimik ka, hindi na kailangang ipaliwanag ng ganyan kadetalye. Huhu, di ba sabi niya dati dapat iulat ko kahit ang pinakamaliit na detalye? Kung ganoon, aalis na po ako. Ipaalam ko na lang kay Victor ang tungkol sa pagbabalat kayo. Tumalon si Max, hindi ko sinabing pwede ka nang umalis. Ngayon ay bibigyan kita ng isang napakahalagang gawain. Ibigay mo ito sa akin sa weekend. Sa araw ng piging ni Count Ayalo. Oh, hello, kasali rin po ba si Madam Freya? Nagpakita siya ng isang business smile at binati ang lahat. Nagutos si Max, Freya, pumunta ka sa piging at lapitan mo si Lady Floyen. Protektahan mo siya, at kung may mangyaring hindi inaasahan, tandaan mong tulungan siya. Siyempre, ibinibigay ko ang utos na ito dahil mahalaga ang babaeng iyon. Kung sakaling hindi mo alam, sasabihin ko sa iyo, malapit din ako sa piging na iyon. Umiyak si Freya sa loob-loob niya, aking Panginoon, overtime po ba ito ngayong weekend? Kapag sumikat na kayo, aking Panginoon, tandaan niyo pong bayaran ako. Gaya ng inaasahan, ang mga rosas sa ari-arian ni Count Ayalo ay napakaganda. Pumunta rin ako sa piging para sa mga rosas na ito. Napangisi si Freya sa loob-loob niya, pero sa totoo lang, ang gusto niyo talagang makita ay iba. Tumingin-tingin sila sa paligid at nagbulungan, hindi pa ba siya dumating? Sobrang curious na ako sa kapareha ni Lady Floyen, posible kaya ang chismis tungkol sa kanya at sa isang anak sa labas. Sabi ni Preza, o baka naman darating siyang kasama ang kamag-anak niyang si Gertie. Maaari ring mag-isa lang siya, kakahiwalay lang nila ni Mikhail kamakailan, di ba? Kung darating siyang may kasamang ibang lalaki, hindi ba't patunay yun ang mga chismis tungkol sa kanyang love life? Siguro pipili siya ng mas ligtas na opsyon. Napabulala sila. May punto ka. Naisip ni Preza sa sarili, Lady Floyen. Nakuha mo na ba ang signal ko? Dapat ay magpakita ka talaga gaya ng iniisip ko. Pero kung susunod ito sa mga salita ni Freya, ang buhay pag-ibig ni Lady Floyen ay parang Labyrinth 24.
Nagsalita muli si Priza, kung ganoon, kailangan lang nating hanapin ang may-ari ng mga cufflinks na iyon, di ba? Tumango ang lahat, tama si Freya. Naisip ni Freya, aking Panginoon, ginawa ko na ang lahat. Kung iisipin, may nakakita ba kay Sir Mikhail ngayong araw? Nakita ko siya kanina. Gwapo at maginoo pa rin gaya ng dati. Ngumiti pa siya at binati ako gamit ang kanyang mga mata. Oh, simula pa lang, pero sobrang excited na ako. Ang bagong hiwalay na magkasintahan na pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Malapit na nating silang makitang magkita sa piging ngayong araw. Paano kung makatagpo ni Sir Mikhail ang may-ari ng mga cufflinks? Sobrang nakakapanabik naman ito. Palihim na napabuntong hininga si Freya, hindi ko na sila mapipigilan, aking Panginoon. Nakunot ang noo ni Mikhail, ano bang malakas na pinag-uusapan nila? Juvelian, gusto ko ring makita kung sino ang makakasama mo rito. Sa pagkakataong ito, habang nasa daan, sabi ng Duke, nabalitaan ko rin ang mga chismis tungkol sa iyo. Siguro ang mga naninira sa iyo sa likod mo ay dumalo rin sa piging. Juvelian, huwag kang mag-alala, dahil ngayong araw, nasa tabi mo ang iyong ama. Maya-maya, pagkarating nila, sabi ng Duke, halika, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ibinigay ni Juvelian ang kanyang kamay sa kanyang ama, at pareho silang pumasok. Napabulalas ang lahat, Duke Floyen. Ano? Pumunta ang Duke sa piging? Diyos ko, ang kapareha niya ay ang Duke. Ang bayani ng imperyo, si Duke Regis Andre Floyen, at si Lady Juvelian Eloy Floyen ay pumapasok na sa piging. Juvelian Eloy Floyen. Ako ang reinkarnasyon ng isang malungkot na supporting character, si Lady Floyen, na hindi tanggap ng lahat sa mataas na lipunan. Iniwan ako ni Mikhail, ang tanging pag-ibig na pinaniwalaan ko, at nagsimula akong maging desperada sa pagmamahal, pati ang sarili kong ama, tinalikuran ako, at namatay ako ng kalunos-lunos. Pero sa pagkakataong ito, dahil alam ko na ang mangyayari sa hinaharap, nagpasya akong sumuko na sa pagmamakaawa ng pagmamahal sa taong ito. Kasi lalayo na ako sa iyo, Maximilian Carse Asset. Ang taong iyon ang nagtulak sa akin na maging asawa ng Crown Prince. Lahat ay nakatingin kay Duke Floyen at humahanga habang bumubulong. Totoo nga ang usap-usapan, napakagwapo niya talaga. Duke Floyen, kay tagal na nung huli kayong dumalo sa isang piging, pero hindi talaga nagbago ang itsura nyo. Ganoon pa rin kayo kagaya ng dati. Tumingala si Juvelian sa kanyang ama at nag-isip, tama nga naman, wala talagang karapat-dapat na maging kapareha ni Papa. Si Papa ang pinakaguwapong lalaki sa buong imperyo. Ang problema, hindi kasama si Papa sa plano ko. Nitong mga nakaraan, hindi ko na rin maintindihan kung ano talaga ang nasa isip niya, bigla na lang siyang nakatapak sa sariling gown at natisod. Mabilis siyang sinalo ni Duke Floyen at sinabing, mag-ingat ka sa paglalakad. Nang itaas niya ang kanyang kamay para alalayan ang anak, aksidenteng nakita ang kumikinang na cufflinks. Napasinghap ang lahat, yung cufflinks na kumakalat sa chismis. So, ibinigay niya talaga yan sa Duke. Nagbulungan ang mga tao, bakit kailangan pa niyang magkunwaring mabait sa ganitong paraan? Inaasahan ba talaga nilang maniniwala tayo rito? Sigurado akong ipina-custom order lang niya yung cufflinks na yan mamaya. Hanggat may pera ka, madali lang bumili niyan. Malamang nalaman niya na palihim na nakikipagkita ang anak niya sa kung sinong lalaki, kaya naghanda siyang pumunta rito para patahimikin ang chismis. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Duke Floyen at napakunot noo. Nang makita si Juvelian, sandaling nag-alangan si Lady Rosamond, pero agad din itong tumakbo palapit habang nakangiti ng malapad. Salamat po, Lady. Sa pagpunta niyo rito ngayong araw. Gustong-gusto ko po talaga kayong makita, Lady Floyen. Nagulat si Juvelian. Mukhang napaka-cute naman pala na bata nitong si Rosamond. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ni Rosamond. Maligayang kaarawan sa iyo, Lady Rosemary Ayalo. Ito ay munting regalo bilang tanda ng aking katapatan para sa isang mahalagang kaibigan. Muling nagbulungan ang mga tao, ano yan? Anong regalo ang ibinigay niya? Pulbos? Face powder ba yan? Bakit nasa napakaliit na kahon ang face powder? May salamin pa yata sa ibabaw, isa itong portable compact powder. Nag-alala si Juvelian, hindi kaya niya nagustuhan? Sa bagay, may mga katulong naman siya na may dala ng mga gamit sa make-up para sa touch-up, kaya bakit pa niya kakailanganin ang portable powder compact? Biglang naluha si Rosamond at sumigaw. Gustong-gusto ko po ito. Paano niyo naisip ang ganito kagandang regalo? Nag-usap-usap ulit ang mga tao, oo nga, napakaganda talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay. Kasya lang sa kamay. Madali itong bitbitin kahit saan, kaya pwede kang mag-ayos ng sarili kahit walang katulong. Ang sikat na item na inirekomenda ni Lady Floyen nitong Abril. Gulantang ang mga tao. Wow! Gusto ko rin yan, Lady Floyen. Nahihiyang nagtanong si Rosamond, aking lady, kung maaari po sana, pwede ko bang itanong kung saan gawa ang portable powder compact na ito? Gusto ko rin po sanang umorder para sa aking ina. Pero sa loob-loob ni Rosamond, humihikbi siya, Diyos ko, sino namang magsasabi kung saan gawa ang ganito kagandang gamit? Pero hindi nag-atubili si Juvelian, at ngumiti pa. Sa Feather Shop yan, tiwalang-tiwala ako sa bata, pero napakagaling na shopkeeper doon.
Napasigaw ang lahat, ano? Akala ko hindi niya kailanman sasabihin ang tungkol sa shop sa kahit kanino. Lady Floyen, isa talaga kayong anghel ng Floyen, at sa ganoong paraan, naging masaya ang takbo ng buong piging. Tanging si Juvelian lang ang dahan-dahang lumayo. Sa wakas, mag-isa na rin, nakakasakal talaga kapag sobrang daming tao. Panay ang tanong nila sa akin, nakakapagod talaga. Sa sandaling iyon, si Max na nakaupo sa taas ng puno ay biglang nagulat nang makitang umiiyak ng husto si Juvelian. Nanlaki ang mga mata ni Max, nagtataka kung bakit ito umiiyak. Bulalas niya, gusto ko na talagang umuwi. Tapos bumulong siya sa sarili niya, tuwing naghihikab ako, laging nagluluha ang mga mata ko, pagod na ako. Biglang may nagsalita sa likuran niya, bakit ka umiiyak? Lumingon si Juvelian para tingnan siya at natulala sa sobrang pagkalito sa loob ng 30 segundo. Nagtama ang kanilang mga paningin at hindi sila nag-alis ng tingin sa isa't isa. Sabi niya sa kanyang isip, ang estudyante ni Papa, bakit siya nandito? Tapos habang lumuluha, nagtanong siya, hoy, bakit ka nandito? Dahan-dahang inabot ni Max ang kanyang mga luha para punasan ito. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero tumigil ka na sa pag-iyak. May nang-api ba sa'yo? Kumunot ang noo niya at sinabi, sabihin mo sa akin, sino yon? Mukhang tulala si Juvelian habang nag-iisip. Saan ba siya galing, at ano ba itong pinagsasabi niya? Tapos nagtanong siya, kung may nang-api man sa akin, reresbakan mo ba sila para sa akin? Tama, nangako akong tutulungan kita. Mabuti naman at naisip mo ako. Sabi naman niya sa kanyang sarili, akala ba niya sasabihin ko yon? Pero sa itsura niya, mukhang yun nga ang inaasahan niya. Gusto na ba niyang mamatay? Isang malaking krimen para sa isang commoner ang hindi gumamit ng formal na pananalita sa mga noble, at may parusa itong torture, lalo na kung gagamit ng dahas laban sa mga noble. Gusto ba niyang dumiretso sa impyerno? Pero dahil mukhang tapat naman siya, hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Tapos nagtanong siya, gusto mo ba akong tulungan? Kung ganoon, gumamit ka muna ng formal na pananalita. Lalo na sa harap ng ibang tao, dapat mas maging formal ka. Kumunot ang noo ni Max at nagtanong, anong sabi mo? Bakit ko naman gagawin yon? Depende sa mga salitang gagamitin natin, pwede tayong makagawa ng kaaway o makakuha ng maaasahang kakampi, lalo na sa high society na napakaselan pagdating sa pananalita. Hindi ko alam kung ganyan pa rin sila kapag nawala na ang class system, pero dapat lagi kang nag-iingat sa tingin ng iba sa'yo, at isa pa, kung rerespetuhin mo ako, rerespetuhin din ako ng iba. Naiintindihan mo ba? Tumalikod si Max at napilitang sumagot, sige, nakuha ko na. Pero anong ginagawa mo rito sa piging? Umiwas si Max at sinabing, may trabaho ako. Pagkatapos ay bumulong siya sa sarili. Sa totoo lang, pumunta ako rito dahil kay Juvelian. Naisip agad ni Juvelian, nagha-hire ba sila ng mga temporary security guards dito? Si Max naman ang nagtanong, ikaw, bakit ka nandito sa labas? Nasaan ang partner mo at iniwan ka lang dito mag-isa? Nasa loob ng piging si Papa. Gulat na nagtanong si Max, ang master. Akala ko ba sasama ka sa piging kasama ang isang kamag-anak? Suminghot siya at bumulong, pero wala namang nag-abalang yayain akong sumayaw. Sa bagay, kasalanan ko rin naman dahil sa pangit kong reputasyon. Naisip ni Max, ngayon lang ako nagmalasakit ng ganito. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay. Nagtanong siya, bakit mo inilalahad ang kamay mo? Hindi mo ba halata? Inaya kitang sumayaw. Bulalas niya, Diyos ko. Marunong ka palang sumayaw? Hinawakan niya ang kamay ni Juvelian at sinabing, isipin mo na lang na isa itong karangalan, ngayon lang ako makikipagsayaw sa kahit kanino. Nang makita siyang nakangiti, namula ng husto ang mukha ni Juvelian at bumilis ang tibok ng puso niya. Napakagwapo talaga ng mukha niya. Yumuko siya at tumawa, oo, isa nga itong malaking karangalan. Tapos bumulong siya sa sarili, kahit na, kailangan ko pa rin ako ang mag-lead. At ganoon nga, perpektong sumayaw ang dalawa, na tila iisang tao lang ang gumagalaw. Nagtatakang naisip ni Juvelian, ano to? Bakit ang galing niyang sumayaw? Hindi siya mukhang baguhan. Bigla siyang napatigil dahil nakaharap niya si Duke Floyen, na mukhang naiinis at napakalamig ng tingin. Napaisip si Mikhail sa sarili niya, ano to? Bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya? Katatapos ko lang sabihin na nakipag-break na ako sa kanya, tapos bigla na lang siyang nag-iba ng mukha. Tumalikod si Mikhail at naglakad palayo habang pabulong na nagmumura, buwisit. Napaisip ang Duke, ganyan ba talaga palagi kadesperado ang batang yan? Kailangan kong turuan ng leksyon ang peste na yan, para hindi niya masira ang mood ng anak ko sa piging. Bigla siyang may narinig na boses mula sa labas, Diyos ko, marunong ka palang sumayaw? Tumingin siya sa labas at bumulong ng may pagtataka. May kasayaw si Juvelian. Isang lalaki. Kilala ko ba siya? Nagawa ng lalaking to na makaiwas sa paningin ko, siguradong hindi siya basta-basta, baka anak lang siya ng kung sinong maharlika. Hindi pa huli ang lahat para imbestigahan siya pagbalik namin. Biglang nadulas si Juvelian, nawalan ng balanse, at napasigaw. Napatigil si Duke Floyen, nabitawan ang baso ng alak, at nagmamadaling tumakbo palabas, ang lalaking yan ay
Nagngit-ngit ang kanyang mga kamao, bitawan mo siya agad. Naalala ng Duke kanina, Maximilian, hindi ako magsasabi ng mga salita ng pasasalamat. Tinanggap ko lang siya bilang disipulo dahil sa isang utos. Kung aalisin mo ang kanyang magandang hitsura at mahusay na kakayahan sa espada, isa lang siyang prinsipe heredero. Malupit at sobrang yabang ng ugali niya. Gayunpaman, nang makiusap ang emperatris noong oras na iyon, tinanggap ko pa rin siya. Pero nagawa pa niyang pag-interesan si Juvelian. Galit na nagnitnit ang kamao ng Duke hanggang sa dumugo ito. Nataranta si Juvelian at tinanong kung ayos lang ba ang kanyang ama. Pagkatapos, nagtaka siya sa sarili niya kung bakit nandoon ang tatay niya. Posible kayang lumabas ito dahil hindi siya nito makita sa loob ng ballroom. Diyos ko, umaagos ang dugo na parang alak, paano ito mapapatigil? Tinawag niya si Juvelian, tatanungin kita mamaya. Alis muna tayo rito. Tumingin siya sa mukha ng kanyang ama at naisip na baka humupa na ang galit nito pero medyo mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Napansin din ito ni Max at nag-aalalang nagsabi, mukhang may sugat ang kamay niyo. Hinila siya ng Duke sa likuran nito. Wala kang pakialam, huwag kang bastos. Anak ko to. Pagkatapos ay tinitigan niya ng matalim si Max at galit na sinabing, ako na mismo ang maghahanap sa iyo mamaya, kaya huwag ka nang magpapakita pa sa bahay ko. Naisip ni Juvelian, dahil lang ba rito, ang isang taong hindi kailanman natitinag gaya ni Papa ay nagpakita ng pag-aalala. Siguradong mahalaga talaga sa kaniya ang disipulong ito. Naiwang tulala si Max at nag-isip, maging siya ay hindi pa rin alam hanggang ngayon. Samantala, sumisigaw na ang Duke sa kanyang isipan, anak ko ito, huwag kang masyadong mag-ilusyon. Pero ako ang taong nakakaalam na kung paano magtatapos ang kwentong ito. Lahat ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya at sa kanyang ama. Naguguluhang naisip ni Juvelian, maglalakad na lang ba talaga kami ng hayagan papasok sa ballroom ng ganito? Papa, pwede niyo na po akong ibaba. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa paligid. Sabi niya, sugat pa yang paa mo. Kaya hindi naman ito mali. Ama, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Nakakahiya po talaga. Pakiusap. Ibaba niyo na ako. Wag namang ganito. Lahat kayo, pakiusap, wag na po kayong tumingin sa amin. Pakiusap. Nagsimula na ring magbulungan ang mga tao sa paligid. Diyos ko naman, anong klaseng pag-uugali yan? Bakit siya nanggugulo sa piging ng ibang tao? Sinasadya niya ba yan para lang mapansin? Sa ugali ng dalagang yan, siguradong kaya niyang gawin yan nang walang pag-aalinlangan. Biglang may boses na narinig. Mukhang wala na yatang nakakaalala na may sakit ang ating binibini. Dahan-dahang lumapit si Lady Rosamond. Sa tingin ko, mukhang hindi pa tuluyang gumagaling ang ating binibini. Kaya naman, nakakamangha talaga na pinilit niya pa ring pumunta sa aking kaarawan. Mali ba ako? Agad na natakot ang lahat at sumang-ayon. Siyempre, tama po kayo. Posible ngayon. Kung iisipin nga, sadyang sakitin naman talaga ang pangangatawan ni Lady Floyen. Nabalitaan ko pang ilang beses na siyang nahimatay. Kaya pala tuwing nakikita natin siya sa mga handaan, laging hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha. Nang marinig iyon, napaisip si Mikhail. Mahinang pangangatawan? Kung ganoon. Posible kayang hindi lang siya nagkukunwari noong may sakit siya. Noon pa man, madalas nang magkaganyan si Juvelian. Sa tuwing hinahabol-habol niya ako, laging pagod na pagod ang itsura niya. Noong mga panahong yon, akala ko umaarte lang siya para mapansin ko. Napasuntok ng malakas si Mikhail sa kanyang sariling dibdib. Bakit ba humantong sa ganito ang lahat? Doon naman sa mansyon ng mga Floyen, sinabi ng Duke. Sabi ni Allen, kailangan mong magpahinga. Huwag kang lalabas-labas ng mansyon sa mga susunod na araw. Pagkatapos, marahang hinawakan ng Duke ang noo ni Juvelian, humiga ka na at magpahinga. Kapag may naramdaman kang masakit, kailangan mong tumawag agad ng kahit sino. Pagkaalis ng Duke, napaisip ang dalaga, bakit ba ganito makitungo si Papa nitong mga nakaraang araw? Dati, parang hangin lang ang turing niya sa akin. Pero ngayon, bigla siyang nag-aalala sa sarili niyang anak. May mapapala ba siya sa pagiging mabait sa akin? May mapapala nga pala siya. Kung balak niya akong ipilit sa isang kasalang politikal kasama ang Crown Prince, kailangan ay malusog ako para magawa niya iyon. Alam ko naman na kapag nakipaghiwalay na ako kay Mikhail, hindi na ako laging hahabulin ng kamatayan, pero ang problema, balak naman ni Papa na ipalit ang Crown Prince kay Mikhail. Ito talaga yung tinatawag na mula sa kawali, diretso sa apoy. Hinding-hindi maaari. Hindi ko hahayaang matapos ang buhay ko sa ganoong paraan. Mariing kinagat ni Juvelian ang kanyang sariling labi. Papa, hinding-hindi ako papayag sa kasalang ito. Tingnan lang natin. Habang doon naman sa Salon Blooms, tulala lang si Max at nagtataka kung bakit. Bakit ko ba laging naiisip ang babaeng yon? Kung sana lang ay mas lumapit pa ako sa kanya noong pagkakataong iyon. Sa puntong ito, nataranta si Max at agad na umiling para matauhan ang sarili. Ano ba itong mga iniisip ko? Bigla siyang nagkaroon ng napakagandang ideya. Binuksan niya ang pinto at agad-agad itong hinila papasok. Pumasok ka bilis.
Sa biglaang paglapit at paghila ni Juvelian, nataranta at nalito si Max, kaya naman ang mukha niya ay namula na parang kamatis. Nang makita iyon, nagtanong siya. Ayaw mo ba? Mukhang nalilito si Max, gusto ang ano? Mag-date tayo. Natulala si Max, hindi alam ang sasabihin. Mag-date? Tiningnan siya ni Juvelian ng may halong pag-asa. Pinilit niya ito, ano na? Inisip ni Max. Isang linggo pa lang ang nakalipas, hinintay niya talagang umalis si Master sa bahay bago niya sabihin to. Pero nanatili siyang tahimik. Makikipag-date. Sa akin? Totoo ba to? Nahihiya siyang tumingin sa malayo para lang iwasan ang mga mata nito. Baka naman kaya siya ganito kabait sa akin sa nakalipas na mga araw ay dahil gusto niya ako. Ah, ganoon pala yon. Kung gustong-gusto niyang makipag-date, pwede naman. Pakiramdam ko medyo mabilis ang lahat, pero sa future, siguro sapat na ang magkaroon ng isang lalaki at isang babaeng anak. Pagkatapos ay natawa siya ng, sa pagkakataong ito, sinabi ni Juvelian, para hindi ka magkamali ng akala, hayaan mong magpaliwanag ako. Gumawa tayo ng isang dating contract. Pagkarinig niyon, biglang sumama ang timpla ni Max. Lumingon siya ng may pag-aalinlangan at nagtanong, dating contract? Dahil disipulo ka ng aking ama, hindi na kailangan pang questionin ang galing mo sa pag-eespada. Kinilala ka na ng aking ama, wala nang lalaking mas babagay na magpanggap kasama ko kundi ikaw. Humirit naman si Max, kung magde-date tayo, mag-date na lang tayo ng totoo. Anong kontrata ba ang pinagsasabi mo? Naisip naman ni Juvelian, kailangan kong makipagtulungan sa ganitong lalaking simple lang mag-isip. Pero tingnan mo nga naman ang mukhang iyan, siguradong hindi siya basta-bastang tao. Isa siyang palaboy na mercenary, kaya mahalaga sa kanya ang bawat oras dahil ang oras ay pera. Kapag tiniyak ko sa kanya na pareho kaming may mapapala rito, siguradong papayag siya. Sabi ni Juvelian, ibibigay ko sa iyo ang anumang kabayaran na hilingin mo, kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Nakahalukip-kip na tumayo si Max habang lalong nagdidilim ang kanyang mukha. Ano ba talaga ang tingin niya sa akin? Ah, syempre, may itatakda tayong hangganan sa oras, kaya huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang makipag-date sa akin hanggang sa maging malaya na ako sa pamilyang ito. Nagtanong si Max, ginagawa mo ba ang lahat ng abalang ito para lang makatakas sa bahay na ito? Bakit? Napabuntong hininga si Juvelian, gaya ng sinabi ko sa iyo noon tungkol sa mga kandidato para sa aking mapapangasawa. Ang problema ay ang aking ama mismo ang gagawa ng listahang iyon. Sabi naman ni Max, kung ayaw mo, hindi mo ba pwedeng tanggihan na lang? Gustong-gusto ko talagang tanggihan ang kabilang panig, pero isa itong tao na hinding-hindi ko matatanggihan. Gulat na nagtanong si Max, sino ba iyon? Sino ba ang taong iyon na kahit ang isang anak ng duke, na gaya mo ay hindi magawang tanggihan? Tumingin si Juvelian sa kanya, nanginimi at nag-aalangan sandali bago tuluyang magsalita. Hinding-hindi mo ito dapat ipagsabi kahit kanino, ha? Kapag may nakatunog tungkol dito, malaking gulo talaga to. Alam ko, huwag kang mag-alala, itatago ko tong sikreto. Huwag kang mag-alala, sabihin mo na sa akin. Sabi niya, ang lalaking iyon ay si Maximilian Kars. Napatawa si Max sa tuwa. Haha, nagtataka pa naman ako kung sino yon. Pero bigla siyang natigilan. Siya ang Crown Prince ng imperyong ito. Biglang napasigaw si Max, bakit lumabas ang pangalang yan dito? Talaga bang ang Crown Prince ang lalaking balak ipakasal sa'yo? Eksakto. Nakikita mo na. Napaurong si Max. Hindi siya makapaniwala na posible ang ganito. Anong nakapagtataka doon? Dagdag ni Juvelian. Sa madaling salita, anak naman ako ng isang duke. Pagdating sa katayuan, pangalawa lang kami sa pamilya ng hari, at saka, malaking tulong sa royal family kung magiging biyenan nila ang tatay ko. Sumagot si Max, totoo yan. Hindi lang yan, ang dakilang salamangkero na si Aziz, ang nagtatag ng imperyo, ang siyang lumutas sa lahat ng problema ng mga mamamayan. Sinasamba ng lahat ang mga inapo ni Aziz na parang mga Diyos. Ang paghanga at paggalang ng mga tao sa imperyo para sa emperador ay talagang sagrado. Napayuko siya sa lungkot at nagsabi, dahil ang lalaking yon ay galing sa pamilya ng hari, wala akong magagawa kung hindi pumayag. Ang pagtanggi sa kanya ay parang pagkalaban na rin sa buong bansa natin. Kahit anak pa ako ng duke, hindi pa rin yon matatanggap na kilos. Kaya naman, bago pa imungkahi ni Papa ang kasunduan sa kasal, kailangan ko nang magpakilala ng ibang lalaki sa kanya. Paano naman niya ipapakilala ang anak niyang may usap-usapan na tungkol sa ibang lalaki sa mismong Crown Prince? Napaisip si Max. Ganoon ba talaga ang galit niya sa ideyang to? Nagtanong siya, paano kung sabihin ng Crown Prince na wala siyang pakialam sa mga balibalita? Sino ang nakakaalam, baka ikaw pala ang tipo na gusto niya? May mapapala ka ba sa gagawin mo? Kung siya ang Crown Prince, ibig sabihin siya ang susunod na hahawak sa trono. Maibibigay niya sa iyo ang lahat. Tiningnan ni Juvelian ang seryosong mukha niya sandali, tapos umiwas ng tingin na parang malalim ang iniisip. Maya-maya lang, bigla siyang sumigaw ng may determinasyon. Kahit na, tatakas pa rin ako. Nabigla si Max sa narinig niya. Bakit ka naman tatakas? Siyempre, dahil ayaw kong makasal sa tiranong yon.
Mas pipiliin ko pang maging dalaga habang buhay. Malupit na tirano? Mag-isa habang buhay? Biglang naging malungkot ang itsura ni Max. Tumalikod siya at sinabi, naintindihan ko na, aalis na ako. Bago pa man siya mapigilan ni Juvelian, mabilis siyang tumalon at biglang naglaho. Bakit ba siya nagmamadali? Pagsuway ba yun o hindi? Dapat nagsabi muna siya bago umalis. Doon naman sa tore ng Salon Blooms. Pagkabalik ni Max, malakas niyang binuksan ang pinto, kaya nagulat si Freya. Masama ang timpla ng mukha niya habang pabagsak na naupo sa silya. Nakita ito ni Freya at napaisip, bakit ang aga niyang bumalik, at bakit parang pasan niya ang daigdig. Mahal na prinsipe, may problema ba kayo? Seryosong nagtanong si Max, anong ibig sabihin kapag gustong iwasan ng isang babae ang lalaking ipakakasal sa kanya, wag mong sabihing nagtatanong ka dahil hindi mo alam. Bukod sa sagot na talagang kinasusuklaman niya ang lalaking yon, ano pa bang inaasahan mong isasagot ko? Nabigla si Max. Ganoon ba talaga ang galit niya sa akin? Nagtanong si Freya, may kinalaman ba ang pagkainis mo sa pagkikita niyo ni Lady Floyen? Umiwas ng tingin si Max at sinabing, wala kang dapat ipag-alala sa bagay na to. Prinsipe, baka naman nag-propose kayo pero iniiwasan lang niya kayo. Nainis si Max at sumagot, sinong nag-propose? Si Juvelian ang unang nag-ungkat niyan. Nanlaki ang mga mata ni Freya sa kuryosidad. Napabuntong hininga si Max, hay naku, kalimutan na nga natin yan. May balita ba galing sa panig ng emperador? Sumeryoso ang mukha ni Freya, nagpadala na naman ng assassin ng panig ng Empress para itumba ka. Nag-isip si Max sa gitna ng katahimikan, talagang hindi tumitigil ang madrastang to sa pagtatangkang patayin ako. Sa mansyon ng Floyen, magkasalong kumakain ang mag-ama. Tay, parang awa nyo na, wag nyo munang pag-usapan ang kasal sa akin. Naalala ng ama ang pagsasayaw ng anak kasama si Max. Nagtanong siya, ano ang tingin mo sa mahal na prinsipe? Natigilan si Juvelian, at biglang namutla ang kaniyang mukha. Heto na nga, Panginoon ko, bakit naman po kayo naging ganito kalupit sa akin? Tingnan natin, hindi ko pa po siya masyadong napag-iisipan, kaya hindi ko rin po masasabi, pagkatapos ay agad niyang iniba ang usapan. Tungkol naman po sa mahal na prinsipe, may naalala akong kaunti. Naalala ko na, nitong mga nakaraang araw ay binabasa ko ang kasaysayan ng pagkakatatag ng ating bansa. Alam niyo po ba, Ama, napakaganda ng kwento tungkol sa unang emperador na nagtatag ng ating bayan. Lalo na dahil kakaiba ang lahat ng mga kagamitang pag-aari niya. Meron pa kaya sa mga iyon ang naitago hanggang ngayon? Napahinto ang Duke sa pagsubo, nagdilim ang kaniyang mukha, at biglang tumayo. Ngayon ko lang naalala na may kailangan pala akong asikasuhin agad, kaya mauuna na ako. Ituloy mo lang ang pagkain. Pinanood niya itong umalis at naisip, bakit kaya ganoon ang naging reaksyon ni Ama, hindi naman siya basta-basta umaalis ng ganoon na lang. Lumabas ang Duke na malalim ang iniisip. Dapat ay nagtiis pa ako, pero hindi ko na nakayanan. Nag-aaral si Jube tungkol sa pamilya ng emperador. Kahit hindi nakatala ang lahat ng katotohanan sa mga libro ng kasaysayan, kung may malaman man ang batang iyon kahit kaunti, magiging malaking problema ito. O baka naman ang dahilan kung bakit siya nag-aaral tungkol sa pamilya ng emperador ay dahil sa pagkikita nila ni Max. Kahit gaano pa kawalang malay si Juvelian, imposibleng wala siyang alam sa mga usap-usapan tungkol sa mahal na prinsipe. Pero paano kung tanggapin niya ang bastos na batang iyon? Jube, ginagawa ko ang lahat para lang sa iyong kaligayahan. Maya-maya ay tahimik ding sumunod si Juvelian sa labas. Ama, narito lang pala kayo. Nang marinig siya nito, nagulat ang duke na parang may ginagawang hindi maganda. Juvelian, bakit ka lumabas? Nag-alinlangan si Juvelian. Kasi po parang hindi maganda ang kulay nyo, kaya nag-alala lang po ako kung may problema ba. Ang totoo, iniisip niya kung may nagawa ba siyang mali, kaya niya hinabol ang kaniyang ama. Tiningnan siya ng duke nang may banayad ng ngiti. Nag-aalala pala siya sa akin. Hinubad ng duke ang kaniyang panlabas na coat at isinuot ito kay Juvelian. Lumalamig na, dapat na tayong pumasok. Juvelian, sa tingin ko ay dapat ka pang matuto ng higit pa tungkol sa mahal na prinsipe. Agad na napatigas si Juvelian. Inuutusan ako ni Ama na kilalanin ang sadistang tiranong iyon na pwedeng pumatay sa akin. Gaya ng inaasahan, balak talaga akong ipakasal ni Ama sa mahal na prinsipe. Ayaw na ayaw ko talaga doon. Tiningnan siya ni Juvelian at ngumiti ng matamis. Opo, susundin ko po ang utos nyo, magandang gabi po, Ama. Juvelian, para sa kaligayahan mo, hinding-hindi kita hahayaang madamay sa bastos na batang iyon. Nagdesisyon na ako. Muli kong iaalok sa kaniya ang pekeng kasunduan sa pakikipag-date. Kinagabihan. Naku, yari na ako, sobrang sakit ng tiyan ko. Kailangan ko bang magdusa ng ganito araw-araw para lang mabuhay? Sobrang hirap ng pakiramdam ko, kaya hindi ako makatulog. Aking binibini, pasensya na po sa istorbo sa ganitong oras. May dumating pong sulat kaninang hapon na hindi ko pa naibibigay sa inyo, kaya heto po. Isa pang sulat. Pagkabukas niya, nalaman niyang sulat iyon mula kay Rose. Mahal na binibini, ako ito, si Rose. Salamat sa pagdalo sa aking piging para sa aking kaarawan.
Napakaganda talaga ng regalong ibinigay mo sa akin. Araw-araw ko itong tinitingnan at sumasaya ako. Pero kumusta po ang inyong kalusugan? Pasensya na po kung hindi ko kayo masyadong nabigyang pansin, sana ay gumaling na po kayo agad. Hawak ang sulat habang binabasa, naisip ni Juvelian, napakabait talaga ni Rose. Akala ko magtatampo siya dahil bigla akong umalis, pero siya pa ang unang nangumusta sa akin ng ganito. Sa likod ng sulat ay may imbitasyon para sa isang tea party. Lagi na lang akong nakakulong sa bahay nitong mga nakaraang araw. Siguro ay subukan ko namang pumunta. Tama, dapat kong gamitin ang pagkakataong ito para makinig at makiramay kung may mga tsismis ba sa alta sosyedad tungkol sa mahal na prinsipe. Halimbawa, ano ba ang pinakaayaw niya? Sa kabilang banda, masaya rin si Rose nang makatanggap ng sagot mula kay Juvelian. Mabuti naman at magaling na ang binibini. Salamat naman at hindi ito malalang sakit. Nag-aalala rin ng iba. Ako rin ay nag-alala kung bakit wala tayong balita sa kanya mula noong piging. Pagpapatuloy niya, sabi niya rin ay pupunta siya sa ating tea party. Gusto niyo rin namang makasama ang binibini, di ba? Siyempre, sang-ayon kami. Gustong-gusto ko siyang makita. Veronica, napagpasyahan nating sa bahay niyo gaganapin ang susunod na tea party, ayos lang ba sa'yo ang lahat? Nag-alinlangan si Veronica Roan Azerense at naisip, pupunta ang babaeng iyon sa bahay ko. Mukhang hindi siya nasisiyahan pero sinabi pa rin niya, oo naman, siyempre. Salamat sa pagpayag, Veronica. Sasabihin ko ito sa binibini. Pagkaalis sa bahay ni Rose, pinuntahan ni Veronica si Mikhail at nagreklamo, napakabastos, inagaw niya ang karapatan ng host ng tea party para mag-imbita ng mga bisita. Bakit basta-basta na lang nag-imbita si Lady Ayalo ng sarili niyang kakilala? Sabi ni Mikhail, Lady Veronica, pagod na pagod ako ngayon, kaya sa susunod na lang natin yan pag-usapan. Ibinunyag ni Veronica na ang kakilalang tinutukoy niya ay si Lady Floyen. Pagkarinig niyon, biglang napatigil si Mikhail. Pupunta si Lady Floyen sa tea party na gagawin mo? Oo, siguro. Mabilis na lumapit si Mikhail kay Veronica, hinaplos ang buhok nito, at sinabing, Lady Veronica, maaari mo ba akong imbitahan sa tea party? Nag-aalala ako sa iyo dahil nandoon si Lady Floyen. Biglang namula ang mukha ni Veronica, at bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Nag-aalala siya sa akin. Tumayo siya ng taranta. Oo, salamat, Lord Mikhail. Ngumiti ng nakakaloko si Mikhail. Sa wakas, magkikita na rin tayo. Si Juvelian sa Akit Street. Nag-isip si Juvelian, gaano kaya kapormal ang pagtitipon na ito? Ang pakay ko ngayon ay pumili ng tamang kasuotan para sa tea party. Pero ang dami namang guwardidya sa likod ko, nakakailang tuloy. Ama, bakit naman po kayo nagpadala ng napakaraming guwardiya ngayon? Nag-aalala na tuloy ako kung makakapamili ba ako ng maayos. Habang nakatayo sa harap ng tindahan, pinagmasdan niya ang mga damit na lahat ay kumikinang, marangya, at napakaganda, pero wala sa mga iyon ang nagustuhan niya. Mukhang usong-uso ang ganitong disenyo ngayon. Ano kayang gagawin ko? Kahit saang tindahan ako pumunta, pare-pareho lang ang mga estilo. Biglang sumulpot si Freya, nakangiti sa kaniya, at sinabing, kung ako ang nasa kalagayan ng binibini, hindi ko isusuot ang mga damit na iyan. Ah, ganoon ba? Napaisip si Juvelian, kilala niya ba ako? Ang mga gugwardiya, nang makitang may nakikipag-usap sa kaniya, ay nagulat o di kaya ay natuwa. May nakipag-usap talaga sa ating binibini? Sa wakas, ang batang laging kinamumuhian ay napansin na rin. Sabi ni Freya, sa tingin ko ay napakapayat nyo, siguro ay hindi kayo gaanong kumikilos, di ba? Huwag nyo nang intindihin ang uso, hindi dapat nagsusuot ang binibini ng mga hindi komportableng damit na hindi naman bagay sa inyo. Hindi iyan nababagay sa inyong eleganteng dating. Habang nakatingin sa mga damit sa tindahan, naisip ni Juvelian, tama siya, hindi nga bagay sa akin ang mga ito. Salamat sa payo, isa sa isip ko iyan. Pinanood siya ni Freya na umalis at naisip, ngayon ko lang naintindihan kung bakit gustong-gusto ng aking Panginoon ang binibini. Kung titingnang mabuti, napakaganda niya talaga. Pagtingin sa Duke, halatang-halata na napakasaya nito. Naisip din ni Juvelian, salamat sa kanya, na-realize ko rin yon. Napakabait niyang tao. Pero sino kaya siya? Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na rin ang pamimili. Pabalik na sana siya nang makarinig siya ng maingay na mga tao sa harap. Bilisan mo at humingi ka ng tawad. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Sino bang hangal ang nakabangga at nagmura sa iba, tapos ngayon ay iginigiit pang ibalik ang kaniyang dangal? Hindi ba ang taong iyon ay ang kilalang bastos na si Baron Golden? Sabi ni Max. Hindi ba kusa kang natumba? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong humingi ng tawad. Lalo pang naging interesado si Juvelian nang marinig ang boses. Mga mayayabang na salitang katulad ng kay Baron Golden, isang boses na tila minamaliit ang lahat. Paglapit niya, nakita niya si Max na nakatayo ng may kumpiyansa. Nagulat siya. Bakit narito ang disipulo ni Ama? Ikaw na hamak na nilalang, paano ka nakakapagsalita ng ganyan sa isang maharlika? Ikaw na maruming magbubukid, ano bang akala mo sa akin? Bilisan niyo at hulihin ang bastos na karaniwang taong ito.
Tiningnan siya ni Max ng may paghamak at naisip, gusto mo na bang mamatay? Mahihirapan akong patayin siya kung mahuhuli ako. Biglang humarang si Juvelian mula sa labas. Tigil! Nagulat si Max, nanlaki ang mga mata, na parang palaka, habang nakatitig sa kaniya. Nanginig si Golden, sino ka? Ikaw ba si Lady Floyen? Seryosong sabi ni Juvelian, binabati kita sa ngalan ni Duke Floyen. Ako si Juvelian Eloy Floyen. Nagsimulang magbulungan ang mga tao roon. Napaluhod si Golden. Nagbibigay-pugay ako sa anak ng dakilang Duke Floyen. Itong hamak na ito. Alam kong ikaw si Baron Golden, itingala mo ang iyong ulo. Nagulat siya, kilala ako ng isang miyembro ng pamilya ng pambansang bayani. Ngumiti siya ng nakakaloko, aha, kung lalaruin ko ng tama ang baraha ko, mukhang magiging masaya ang araw na ito. Isang malaking karangalan po. Binibini. Napakaswerte ko na makaharap ang binibini ng ganito. Ganoon ba? Pero sa ngayon, hindi ako nasisiyahan. Oo po. May nagawa ba akong ikina-offend ng binibini? Nagmamalupit siya sa mga taong mababa ang katayuan, pero nagpapakita ng magandang asal sa harap ko. Mukhang kailangan ko siyang sagutin ng nararapat. Ibinihad ni Juvelian ang kanyang mga kamay at sinabi, ipinahayag ko na ang pangalan ng aking ama, ang bayani ng imperyo, si Regis Andre Floyen, kaya hindi mo na maaaring bantaan at pilitin ang aking tauhan. Namula si Max nang marinig niyang sinabi ni Juvelian na siya ay kaniyang tauhan. Bulong ni Juvelian, ang pagsasabing tauhan kita ay biro lang, dahil gusto kitang iligtas. Naintindihan mo ba? Naisip ni Max, hindi pala aking lalaki, kundi tauhan ko lang. Nagkamali na naman pala ako ng akala. Ang taong inaaway mo ay ang escort knight na ipinadala ni Ama para sa akin. Nagulat din ang kaniyang mga guwardiya. Ito ba talaga ang Lady Juvelian? Si Lady Floyen nga ba talaga ito? Baron Golden, akala mo ba ay basta-basta mo na lang pwedeng saktan ang isang escort ng Floyen Duchy? Nagnitnit ang mga ngipin ni Max sa inis nang marinig na escort lang ang tawag sa kanya. Umaasa sana siyang sasabihin ni Juvelian na siya ang lalaki nito, o kahit anong malapit sa kanya. Naku naman, ano bang nangyayari sa akin nitong mga nakaraang araw? Malakas na sumigaw si Golden, sino ang binabangga mo? Itinulak ng lalaking iyan ang isang aristokratang tulad ko, kaya pinarusahan ko lang siya. Sa totoo lang, si Baron Golden naman talaga ang nagsimula ng gulo. Hindi niya matanggap na mas gwapo si Max kaysa sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang katayuan para mabuli ito. Siyempre, hindi nagpatalo si Max at binigyan ng leksyon ang Baron. Pero, Lady, paano niyo babayaran ang pinsalang ginawa sa akin? Ang batang ito ay malinaw na rebelde. Napaisip si Max, wala na talaga akong masabi. Madadaan ba talaga ito sa pera? Kapag nagpatuloy ang taong ito sa pagmamatigas, hindi ito matatapos ng ganito lang kasimple. Nag-isip sandali si Juvelian, at pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi ba pwedeng pagbigyan niyo na lang ako sa pagkakataong ito, Baron? Galing sa probinsya ang escort ko, kaya wala pa talaga siyang muwang sa kalakaran ng mundo. Tuluyang napatulala si Max dahil bigla na lang siyang ginawan ng bagong nakaraan. Pagpapatuloy ni Juvelian, syempre, kasalanan ko rin dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Bilang amo niya, ako ang mananagot. Ngumisi ng nakakatakot si Golden, bago nagkunwaring masaya ang ekspresyon. Gaya ng inaasahan sa inyo, lady, tunay kayong matuwid na tao. O sige, magkano ang ibibigay niyo? Si Max na nakatayo sa likod ay napatingin sa inaasal ng baron at gustong-gusto na itong saksakin sa leeg. Buong pagmamalaking sinabi ni Juvelian, saktan mo ako. Saktan mo ako, gaya ng ginawa mo sa escort ko. Sige na. Saktan mo ako. Nagpanik si Golden, paano ko naman magagawa ang bagay na iyan sa inyo, lady? Tumingin si Max kay Juvelian at naisip, mukha siyang inosente, pero may ibubuga rin pala siya. Saan niya kaya natutunan ang ganong galawan? Nanginig siya at lihim na nagmura, lintik na babaeng ito, alam niyang hindi ko pwedeng saktan si Lady Floyen. Buwisit. Pagkatapos ay yumukod siya ng parang tuta, ako po ang nagpasimuno ng gulo, pakiusap, patawarin niyo na po ako, lady. Hindi sa akin dapat humingi ng tawad ang baron, kundi sa escort ko, hindi ba? Buwisit, bakit kailangan kong yumukod sa isang hamak na ordinaryong tao? Haha, humihingi ako ng paumanhin sa'yo, siguro ay nagkamali lang ako ng akala, dahil lang may backer kang lady, nagagawa mo ng maging bastos, bata ka. Humakbang palapit si Max at tinitigan siya ng masama. Dahil dito, napatalon sa takot at nanginig ang baron. Ano bang ibig sabihin ng tingin na yan? Aalis na po ako. Habang pinapanood siyang tumatakbo palayo, naisip ni Max, siya si Baron Golden, di ba? Dapat siyang magpasalamat dahil hindi umikli ang buhay niya salamat sa babaeng ito. Lumingon si Juvelian at nagtanong, ayos ka lang ba? Siguradong natakot ka, no? Akala ko ay may masamang mangyayari. Akala ba niya ay binubuli ako ng lalaking iyon? Pero kahit na, dapat pa rin akong magpasalamat dahil tinulungan niya ako. Sa sandaling iyon, naalala ni Max ang sinabi ni Juvelian kanina, simulan natin sa pag-aayos ng pananalita mo. Lalo na kapag may ibang tao. Kung rerespetuhin mo ako, rerespetuhin din ako ng iba.
Napatingin si Juvelian kay Max at naisip, bakit bigla siyang tumahimik? Ano kayang iniisip niya? Biglang hinawakan ni Max ang kamay niya at sinabi, salamat sa pagliligtas sa akin, aking lady. Ang mga babaeng nakatayo doon ay parang gusto na ring kiligin para sa kanila. Habang tinitingnan ang maamong asal ni Max, naisip ni Juvelian, ano to? Bakit bigla niyang sinabi yon? Dahil kaya ito sa sinabi ko na dapat niya akong respetuhin sa harap ng iba, kaya siya umaasta ng ganito. Mabuti naman at nakikinig siya, pero kailangan ba talaga ngayon na? Medyo magulo ang nangyari, pero dahil doon ay nakita ko ang lady. Swerte ko talaga. May gusto sana akong sabihin sa inyo, lady. Ano yon? Simulan na natin. Simulan na natin ang dating contract. Lahat naman ay tinatamaan ng pag-ibig sa huli. Sa hiya ni Juvelian, mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Max. Sandali lang, bakit mo ba sinasabi ang ganyang kaimportanteng bagay sa gitna ng kalsada? Dahil sa posisyon nilang dalawa na madaling mapagkamalan, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ano kaya ang relasyon ng lady sa lalaking iyon? Siguradong hindi lang sila basta magkakilala. Para maiwasan ang chismis, hinila siya ni Juvelian papasok sa karwahe. Sa totoo lang, nung umalis ka nang walang paalam noon, akala ko ay tinanggihan mo na ang alok ko. Maaari ko bang malaman kung bakit nagbago ang isip mo? Sabi ni Max sa sarili niya, hindi nagbago ang isip ko. Ang dahilan kung bakit hindi ako nakasagot agad, ay dahil sinabi niyang, mabubuhay akong mag-isa habang buhay. Galit na galit ako sa isang malupit na tyrant, dahil ang malupit na tyrant na iyon ay walang iba kundi ako mismo. Hindi na naman ba siya magsasalita? Nagtanong si Juvelian, kung iisipin, anong ginagawa mo sa Arquette Street, hindi ka naman mukhang nandoon para mamili. Inis na sumagot si Max, ano naman ngayon, paano kung gusto ko lang magpaligoy-ligoy doon nang walang ginagawa? Napakuyom ng palad si Juvelian. Hindi ba niya pwedeng sabihin ng maayos nang hindi nagiging depensiba? Tinulungan ko na nga siya kanina, nakakainis. Naalala ni Max ang balita sa kanya ni Freya kanina, aking Panginoon, nais ko pong iulat ang bagong impormasyon. Plano ni Lady Floyen na pumunta sa isang tea party sa darating na mga araw, at nandoon din si Lord Mikhail. Bakit bigla siyang pupunta doon? Malay natin. Karaniwan, dapat lumalayo ang mga tao sa kanilang mga ex, di ba? Baka naman hindi pa talaga tapos ang dalawang yon. Lalabas lang ako saglit. Siya nga pala, wala sa mansyon si Lady Floyen ngayon. Dahil doon, hinabol niya ito hanggang dito. Mikhail, kailangan ko siyang pigilan bago pa man makaporma ang batang iyon sa tea party. Hindi rin pwedeng lagi na lang akong nagpapakita. Kung sisimulan namin ang dating contract, magiging partner niya ako, at tuluyang mapipigilan ang lalaking iyon na umaligid sa kanya. Nanginig si Juvelian. Ano kayang iniisip niya at ganyan ang tingin niya, parang delikado. Sige, pag-usapan na natin ang kontrata. Ang kondisyon ay, sumingit si Max. Sandali, may gusto muna akong itanong sa'yo, bakit mo ba ako niyayang makipag-date? Kinakabahang nakinig si Max sa sagot niya, iyon ay dahil ikaw ay walang bahay at walang pera. Isa ka ring disipulong kinikilala ng ama ko, di ba? Sumama ang loob ni Max. Iyon lang ba ang dahilan kaya gusto niya akong makadate? Hindi dahil gusto niya ako, kundi dahil disipulo ako ni Master. Ano ba to? Ako lang ba ang seryoso sa ating dalawa sa pagkakataong ito? Hinawi ni Juvelian ang kanyang buhok at sinabi. At may isa pang dahilan. Sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw lang ang kaisa-isang komportable akong hingan ng ganitong pabor. Ikaw lang talaga. Tuwang-tuwa, gustong-gusto ang narinig. Ganoon ba? Sige, naiintindihan ko. Napangiti si Max at naisip, sapat na siguro ang dahilan na yon. Sabi ni Juvelian sa sarili, kahit medyo pangit ang ugali niya, ang mukha naman niya ay tamang-tama sa panlasa ko. Ngayon, pag-usapan na natin ang mga kondisyon. Magkanong kabayaran ang gusto mong makuha? Kabayaran? Ang masayang ngiti kanina ay biglang naglaho. Pilit nang umiti si Juvelian, gwapo lang talaga ang puhunan ng taong to. Naghalukit-kip si Max at sinabi, hindi ko kailangan ng kabayaran, ituring mo na lang itong pambayad utang sa tinamo kong sugat noon. Mahigpit na hinawakan ni Juvelian ang mga kamay niya at naisip, Diyos ko, isa ka bang anghel? Sige na nga, ayos lang kahit medyo mayabang siya, napakabait naman pala niya. Bilang kapalit, hahayaan kitang kumain at matulog ng maayos, at kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakuha ko na, bitawan mo na ang mga kamay ko bago ka magsalita. Anong sinasabi mo? Magkasintahan na tayo ngayon. Naisip niya, hindi ko pwedeng gawin ito ng basta-basta lang, hindi ito laro lang. Dahil nakasalalay dito ang buhay ko. Kapag nagsimula na ang dating contract natin, kailangan nating mag-holding hands at mag-akbayan mamaya. Dapat mo ring tawagin ang pangalan ko ng may paglalambing, naintindihan mo? Sige, gagawin ko na, hindi lang ako handa. Teka, parang hindi pa natin alam ang pangalan ng isa't isa. Ako si Juvelian. Matagal ko na alam ang pangalan mo. Napakuyom ang kamay ni Juvelian. Alam na pala ng lalaking ito ang pangalan ko, pero ikaw pa rin ang tawag niya sa akin. Naku, bakit ba ang higpit ng hawak niya sa kamay ko? Nababaliw na ako. Max ang pangalan mo, di ba?
Naalala kong tinawag ka ng ama ko ng ganoon noon. Umiwas siya ng tingin at sinabing, tama, Max nga. Ang ibig sabihin ng Max ay ang pinakadakila. Napakagandang pangalan. Magiging dakilang tao siya, at napakagwapo pa, kontento na talaga ako. Napakagandang pangalan yan, siguro ay gusto ng mga magulang mo na maging dakila kang tao. Si Max ay parang isang uto-utong tuta na sige lang sa pagtango. O, isusulat na ba natin ang kontrata? Kailangan pa ba talaga nating sumulat ng kontrata? Wala naman akong kailangang kabayaran. Naawa si Juvelian. Hindi ba tinuruan ni Ama ang disipulo niya ng ganitong simpleng bagay? Nakakaawa naman. Makinig kang mabuti, lahat ng contractual relationship ay dapat may maayos na papeles. Kung walang katibayan ng mga napagkasunduan natin, pwede kitang abusuhin at gawin ang kahit anong gusto ko, papayag ka ba doon? At saka, kapag may nangyaring masama, baka ikaw ang sumalo ng lahat ng sisi, pero hindi mo naman gagawin yon. Naisip ni Juvelian, matagal na akong namumuhay bilang isang kontrabida, kaya natural lang nakamuhian ako ng lahat. Dahil doon, lagi akong napagbibintangan sa pinakamasasamang bagay. Kahit noong mamamatay na ako, walang naniwala sa akin. Pero ang taong ito, pinagkakatiwalaan ako. Hanggang ngayon, wala pang nagtiwala sa akin ng ganito. Sa pag-iisip nito, bumilis ang tibok ng puso niya. Sa totoo lang, ang mga manloloko ay kadalasang yung mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ganoon ba? Paano ba naging ganito kawalang muwang sa mundo ang taong ito? Dahil dyan, kahit ang mga taong malapit sa'yo, huwag mong pagkakatiwalaan ng buo. Huwag kang makikipagkasundo sa salita lang. Dapat itong nakasulat ng malinaw, naintindihan mo? Tumango si Max. Naiintindihan ko. Nagduda si Juvelian. Naintindihan nga ba talaga niya? Sige, tuturuan ko na lang siya habang tumatagal ang kontrata. Biglang hinila ni Juvelian si Max palapit sa kanya. Bago nating pirmahan ang kontrata, kailangan muna nating ayusin ang kwento natin. Nahiya si Max, ano? Lumapit ka pa. Napakahalaga nito. Napaisip si Max sa sarili niya, mag-e-ensayo na agad kami. Ganito na ba kabilis ang takbo ng mga pangyayari? Sa bagay, tama naman siya, ang pag-iensayo ay talagang mahalaga. Heto na. Sa wakas, ang unang halik ko. Diyos ko, parang sasabog ang puso ko para sa inyong dalawa. Hahaha. Habang papalapit, bumulong si Juvelian, magtatanong ang escort knight kung si Geraldine kung paano tayo nagkakilala, kaya kailangang magtugma ang mga kwento natin. Noong sandaling iyon, biglang gumanig ang karwahe. Alistong lumingon si Juvelian sa paligid, bago muling humarap kay Max. Pasensya na. Biglang gumanig ang karwahe. Napaubo ng ilang beses si Max at nagsabing, sige, kailangan nga natin tong pag-usapan ng maaga. Inisip niya, yun pala ang ibig niyang sabihin sa pagtutugma ng kwento. Bakit parang ang init dito? Yung mukha mo? Hindi O, ano na ang plano? Maya-maya, sa Floyan Ducal Estate. Mahal na lady, maaari niyo po bang ipaliwanag ito sa amin? Ano po ba talaga ang nangyayari? Pasensya na kayo, ngayon ko lang siya maipapakilala ng formal. Siya ang kasintahan ko. Hindi maaari yan. Lagi kaming nasa tabi niyo para magbantay, mahal na lady, pero kailanman ay hindi namin nakita ang lalaking ito. Saan ba to nanggaling? Mukha na naman ba ang naging basehan niyo sa pagpili ng nobyo? Siyempre, hindi niyo talaga siya makikilala. Nagkita kami noon sa piging ni Count Megan. Napaisip ang kabalyero. Sa piging ng Count, posible kayang isa siyang maharlika. Kahit mukha siyang mersenaryo kung manamit, may aura siyang parang isang noble. Mula sa anong pamilya ang binatang ito? Siyempre, hindi siya maharlika. Isa lang siyang mersenaryo. Mersenaryo? Totoo ba yan? Sigurado ba kayong mersenaryo lang siya? Nagtataka lang ako kung paano nagkaroon ng pagkakataon ang isang mersenaryo na mapalapit sa ating lady. Inis na napaisip si Max, isang hamak na kabalyero lang, pero lakas ng loob na tingnan ako ng ganyan, tanging ang guro ko at ang mga tauhan ko lang ang nakakakilala sa mukha ko. Nakakairita talaga ang mga ganitong sitwasyon, pero kailangan kong magtiis. Kailangan kong sumunod sa plano niya. Naalala niya ang usapan nila kanina sa karwahe. Hinding-hindi. Bakit hindi na lang natin gawin ang dati? Lalabas na ako ang nagligtas sa iyo. Hindi pwede yan. Alam mo namang laging may mga kabalyerong nakabuntot sa akin. Paano mo naman ako maililigtas? Hindi kontento si Max sa narinig. Tinapik ni Juvelian ang balikat niya para palakasin ang loob nito. Mahirap lang sa umpisa, pero wala na tayong magiging problema pagkatapos nito. Kailangan mo lang tumayo sa tabi ko at sumang-ayon sa lahat ng sasabihin ko. Naintindihan mo ba? Na ako ang nagligtas sa kanya. Nagsimula na ang gawa-gawang kwento ni Juvelian. Noong oras na yon, pinaliligiran siya ng mga kababaihang maharlika, kaya hirap na hirap siya. Alam mo ba kung nasaan ka? Ang lakas ng loob ng isang karaniwang taong tulad mong pumunta rito. Nagkamali ka ng pinasukan, sumama ka na sa amin pauwi. Lahat kayo, hindi niyo ba nakikita si Sir Mikhail doon? Sinabi ko lang yon at lahat sila ay lumingon at kumaripas ng takbo. Dahil doon, itinuring niya akong tagapagligtas niya at gusto niyang bumawi sa akin. Nagbulungan ang mga kabalyero, totoo nga.
Kanina ay ang lady din ang nagligtas sa kaniya. Mukha lang siyang matapang sa labas, pero ang totoo, malambot din pala ang puso niya ha. Pagod na napaisip si Max, huwag kayong magpa-brainwash. Huwag kayong gumawa ng kung ano-anong senaryo. Patuloy ni Juvelian, noong oras na yon, hindi ko rin naman siya kinamuhian. Hanggang sa pinagtagpo kaming muli ng tadhana sa piging ni Count Ayalo. Ngayong araw naman, nakita ko lang ulit siya sa kalsada, at doon ko napagtanto. Siya na talaga ang lalaki para sa akin. Hindi ba tama ako, Max? Laglag pa nga ang mga kabalyero at napaisip, anong tadhana ang pinagsasabi mo, halatang nagustuhan mo lang ang mukha niya. Juvelian, heto ka na naman. Sandali lang. Base sa mga ekspresyon nyo, minaliit nyo ba ang kasintahan ko dahil lang sa isa siyang karaniwang tao? Hindi po ganoon yon. Anong hindi? Akala nyo ba hindi ko napapansin ang takot sa mga mukha nyo kanina pa? Sumisigaw na ang mga kabalyero sa isip nila, tumingin ka sa likod mo. Tumingin ka sa likod mo. Nakatingin kami sa lalaking kanina pa kami binibigyan ng masasamang tingin. At saka, hindi biro ang aura ng taong ito. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit parang pamilyar ang aura niya? Bumulong si Juvelian, naku. Nanginginig ka ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang masyadong matigas. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Anong ibig niyang sabihin na poprotektahan niya ako? Pero, hindi rin naman masama ang pakiramdam na to. Biglang nagdilim ang mukha ng kaniyang ama nang makita silang magkahawak kamay. Nanginig ang kaniyang kamay at nabitawan ang basong hawak niya. Ama, gusto ko po kayong ipakilala ng formal. Siya po ang lalaking mahal ko, pag-ibig na handa kong itaya pati ang buhay ko. Nang makita ang ekspresyon ng Duke, parehong pinagpaw. Nabigla siya. Juvelian, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Sa isip-isip ni Juvelian, kahit anong sama ng ugali ko noon, wala siyang pakialam, pero bakit ngayon, galit na galit siya? Natural lang siguro, galit siya kasi ayaw kong pakasalan ang taong gusto niya para sa akin. Pero ang pinili ko naman ay ang estudyante ni tatay na sobrang gusto niya. Sabi niya, gaya nga ng sinabi ko, Tay, opisyal na kaming magkasintahan. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng seryoso at naisip. Kaya naman, hinding-hindi masusunod ang gusto niyo, tatay. Nagdilim ang mukha ng Duke. Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Binabantayan ko na ngang maigi para hindi makalapit ang paslit na yon sa anak ko. Sa reception room, maingat na ipinaghila ni Max ng upuan si Juvelian para makaupo. Ninitian din siya ni Juvelian at malambing na nagpasalamat. Nanggagalaiti ang Duke habang pinapanood ang paglalambingan ng dalawa. Walang hiya ang batang to, lakas ng loob na lokohin ang anak ko ng ganyan, siguradong plano lahat to ni Max. Naalala niya ang nakaraan. Hinto, tumigil na kayo ngayon din. Master, hindi na natin kakampi ang taong to. Isa siyang mahinang traidor. Sa pagkakataong ito, makakatikim ng leksyon ang mga tauhan natin na hindi nila malilimutan. Ang lalaking nagsabi niyan. Para sa kanya, isang kasangkapan lang si Juvelian para mapabilis ang pagrerebelde ko. Umupo ang duke at nagtanong, paano ba kayo nagkakilala? Kinakabahan si Juvelian. Naniwala sa akin si Geraldine at ang mga knight, pero si tatay, hinding-hindi siya maloloko. Kailangan kong haluan ng konting kasinungalingan ang katotohanan para makalusot. Sabi niya, wala po kayo rito noong araw na yon, tatay, kaya pinuntahan niya kayo rito. Pero dahil wala siyang matuluyan, ako ang hiningan niya ng tulong. Gabi na noong dumating siya, kaya pinatulog ko muna siya sa kwarto ko. Nagmura ang duke sa isip, Juvelian, Max. Magkasama sila, magkatabi silang natulog. Pero wala namang nangyari. Nakita niyang tumango si Max bilang kumpirmasyon. Naisip niya, nagawa pa niyang tumango. Siyempre, dapat lang na walang nangyari. Max, hayop ka, kapag may ginawa kang masama kay Juvelian, kahit isang daliri lang, hinding-hindi kita palalabasing buhay sa kastilyong ito. Nagtanong ang Duke, bakit hindi mo sinabi kay Derek? Pwede naman siyang gawa ng sariling kwarto, kasi gabi na po, ayaw ko nang makaistorbo ng iba. Noong nagtanong ang mga knight, naging malabo lang ang sagot ko. At saka, naisip ko namang hindi ako sasaktan ng estudyante nyo, tay. Nagngangalit ang kanyang mga kamao habang nakatitig kay Max at naisip, itong batang to ang pinakamay panganib sa lahat. Kahit ilang beses ko pang sabihan na baguhin ang ugali niya, tiyak na magiging bastos na diktador pa rin siya. Kung walang silbi ang payo ko, siguradong mapapahamak lang ang anak ko sa lupit niya habang lumalaki siya. Baka pati buhay ni Juvelian, pagbantaan niya. Nagkamali ako noong una pa lang, hindi ko na sana siya tinanggap bilang estudyante. Tatay, kahit medyo nakakahiya, matagal ko na po siyang mahal kahit ako lang ang may gusto. Kaya ngayong mahal na rin niya ako, parang isa itong milagro. Siguro dahil lumaki akong masyadong spoiled, hindi na kayo nagtitiwala sa akin, tay. Pero hinding-hindi ko po dudungisan ang pangalan nyo, kaya sana, payagan nyo kaming magkita. Kailanman ay hindi mo sinira ang dangal ko, Juvelian. Ikaw ang pinakamamahal kong anak na inaalagaan ko na parang mamahaling hiyas. Kaya naman, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, pero, hindi pwedeng ang batang yan. Hindi ko kayo papayagang mag-date. Maghiwalay kayo. Nakakagulat, hindi ba?
Napabuntong hininga si Juvelian, at biglang namutla ang kanyang mukha. Sa huli, gusto pa rin ni ama na ipakasal ako sa mahal na prinsipe. Gusto ng sarili kong ama na ang kaisa-isa niyang anak ay pumasok sa isang kasal para sa politika kasama ang baliw at marahas na prinsipeng iyon. May punto rin naman, nabuhay na muli ang masamang anak na ito. May intindihan na gagamit siya ng aregladong kasal sa pamilya ng hari para makakuha ng mga koneksyon. Ano na ang gagawin ko ngayon? Nang makita siyang mukhang balisa, hinawakan ni Max ang kanyang kamay. Habang gulat pa rin si Juvelian sa ginawa ni Max, tumingala si Max at buong tapang na nagpahayag, ayoko po, guro. Laglag pa nga si Juvelian sa pangalawang pagkakataon. Haha. Pagpapatuloy ni Max, tinuro niyo po ito sa akin noon, di ba? Natatandaan niyo ba? Max, ang sining ng espada ay narito para protektahan ang mga bagay na pinapahalagahan natin, dahil doon, ang isang tao ay pwedeng maging mas malakas para maprotektahan ang kanilang mga kahinaan. Darating ang panahon, mahahanap mo rin ang bagay na gusto mong protektahan. Isang napakahalagang nilalang. Inakbayan ni Max si Juvelian at niyakap siya ng mahigpit. Nahanap ko na. Ang kahinaan ko, ang mahalagang taong gusto kong protektahan. Kaya naman, kahit sino ka pa, hindi mo maaaring putulin ang ugnayan namin ng babaeng ito. Napaisip si Juvelian sa sarili, ano ba ito? Bakit biglang naging napakahusay ng pag-arte niya? Siya ba yung tipo ng tao na magaling kapag aktwal na ang eksena? Tiningnan ng masama ng Duke si Max, tigil, huwag kang magsalita ng ganyan. Noong araw na yun tinawag mong daga ang anak ko, tapos ngayon sasabihin mong mahalaga siya, hindi ko yun nakakalimutan. Kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam. Tumayo si Max. Kung patuloy kang tututol sa ganyang kakatuwang paraan, hindi na ako mananahimik lang, wala na akong pakialam kahit ikaw pa ang guro ko. Tumayo rin ang Duke, sige, kung yan ang gusto mo, hindi na rin kita ituturing na disipulo. Napakatinding eksena nito. Biglang naging parang maliit na daga si Juvelian. Anong nangyayari? Bakit biglang naging ganito? Sinabi ba talaga ni ama na itatakwil na niya ang kaisa-isa niyang disipulo? Tumalikod si Max, sige, mas gusto ko pa nga ang ganyan. Tara na, Juvelian. Nalilitong nag-isip si Juvelian, bakit ba nag-aaway silang dalawa? At umabot pa sa puntong puputulin na ang ugnayan nila. Sumigaw ng malakas ang Duke, huminto ka, sabi ko huminto ka. Huwag mo akong utusan. Sumigaw ng malakas si Juvelian, Max. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Sobra na ito, kahit saang anggulo tignan, binabastos na niya si ama. Mauwi ito sa isang hindi magandang pagtatanan. Ama, pakiusap kumalma po kayo. Ako na ang bahala rito. Huminto ang Duke at binitiwan ang kamay nito, nagmamadaling sinundan ni Juvelian si Max sa labas. Max, sandali lang. Max, gusto kitang makausap. Napakahalaga nito. Sige, ano bang gusto mong sabihin? Salamat sa pagtatanggol sa akin, pero sobra naman yung sinabi mo kay ama kanina. Ha? Pero tinutulungan naman kita ah. Ang paggawa ng mga bagay na ayaw ko, yun ba ang tinatawag mong pagtulong? Hindi ko kailanman ginustong mapaalis ka rito ng ganoon. Hindi ko rin kailanman ginustong maging bastos ka kay ama. Ang pagpilit sa iba na gawin ang ayaw nila ay hindi pagtulong. Ginawa mo lang yun dahil yun ang gusto mo. Kung ganoon, hindi mo na kailangan ang tulong ko. Hinawakan ni Juvelian ang kamay ni Max, syempre kailangan ko ang tulong mo. Pero masyadong matindi ang paraang ito. Kailangan ko pang mag-isip ng ibang paraan. O sige, ano bang gusto mong gawin ko? Gusto kong makipag-ayos ka kay ama. Makipag-ayos? Kung gusto mong magkaayos, kailangang may maunang humingi ng tawad. Mukha ba akong tipo ng tao na maunang humingi ng tawad sa kanya? Tumango si Juvelian, oo. Siguradong hindi niya magugustuhan yon, no? Parang ang taas kasi ng pride niya, wala akong balak pilitin siya. Tutal, problema ko naman ito. Tatanggi na sana si Max, pero nang makita ang mukha ni Juvelian, hindi niya ito natiis. Sige na, hihingi na ako ng tawad. Salamat. Nagdilim ang mukha ng Duke habang nag-iisip, ano ba ito? Nakikinig na pala ang batang pasaway na yan sa opinyon ng iba? Nagbago na ba talaga siya? Pagkaraan ng ilang sandali, ama, humihingi po ako ng paumanhin sa biglaang pag-alis namin. May sasabihin po sa inyo si Max. Tumingin ang Duke sa kanila. 10 taon ko nang pinapanood ang batang ito habang lumalaki, hindi siya magbabago ng ganoon kadali. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Taos puso po akong humihingi ng tawad sa naging pananalita at asal ko sa inyo, guro. Nag-aalangang tiningnan ng Duke si Max ng sandali. Pagkatapos ay naalala niya, guro, kailangan bang gumawa ka ng sarili mong kahinaan? Ganyan ang mga sinasabi mo noong nakaraang ilang buwan lang. Hindi ako makapaniwala, ang layunin ng batang ito ay gamitin ang anak ko para madamay ako sa plano niya, kahit ang pagyuko niya ay bahagi lang ng kanyang masamang balak. Akala mo ba hahayaan kitang makalusot? Sabi ng Duke. Pero wala na akong disipulo. Naisip ni Max, naintindihan ko na. Sa tindi ng reaksyon ni Guro, imposibleng gusto niyang ipakasal ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit niya na-misinterpret ang tungkol sa matchmaking. Pero wala rin naman akong rason para linawin ang maling akalang ito sa kanya. Tama ba, Guro?
Nang makitang tila may nagbabagang apoy sa pagitan ng dalawa, napabuntong hininga si Juvelian. Hindi na talaga magkakasundo ang dalawang ito, no? Hindi pwede ang ganito. Kailangan ko nang gamitin ang matinding paraang ito. Bigla na lang lumuhod si Juvelian. Kasalanan ko ang lahat. Ako na lang ang tatanggap ng lahat ng sisi sa ngayon. Naianunsyo ko na kasing nagde-date kami, kailangan ko ng diskarte. Buti na lang may carpet sa ilalim kaya ayos lang lumuhod. Nataranta si Max, Juvelian, trabaho ko ang humingi ng tawad. Tumayo ka na riyan, ako na ang hihingi ng paumanhin. Tiningnan ni Juvelian si Max at nag-isip, bakit bigla siyang nagagalit? Hindi mo alam kung gaano kakatakot si ama kapag nagagalit. Kailangan talaga nating humingi ng tawad gamit ang buong katawan natin ng ganito. Sabi ni Juvelian, Max, hindi ako tatayo hanggat hindi ako tapos makipag-usap kay ama. Malungkot na sabi ng Duke. Alam ko na. Tumayo ka muna at saka tayo mag-usap. Napakalamig ng sahig, bilisan mo at tumayo ka na, anak ko. Tama yan. Bilisan mo at makinig ka sa guro mo. Tumayo ka muna bago magsalita, naisip ni Juvelian, bakit biglang nagkasundo ang dalawang ito. Ama, ang pagiging bastos ni Max ay bunga lang ng sobrang pagmamahal niya sa akin. Gagawin ko ang lahat para maturuan siya ng maayos. Pakiusap, maging mapagbigay po sana kayo at patawarin siya, ama. Sige, pinapatawad ko na siya. Nagulat si Juvelian, ano? Ganoon lang kadali. Kaya naman, bilisan mo at tumayo na, anak ko. Pagkatapos noon, bumalik silang tatlo sa hapagkainan. Nag-isip si Juvelian, kung gagawin ko ang tama, madali ko lang itong mareresolba, di ba? Kahit na sinabi kong pinapatawad ko na siya, hindi ko pa rin papayagang mag-date kayong dalawa. Hindi naman po ako agad-agad humihingi ng pahintulot, ama. Jubel, kahit gaano ka pa magmakaawa, hindi ko pa rin hahayaang makipag-date sa iyo ang lalaking ito. Ang pasaway na ito ay walang mga magulang na magdidisiplina sa kanya. Naiintindihan ko po. Maraming salamat, ama. Ang magsinungaling sa isang napakabait na bata, patawad, Jubel, pero ginagawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Kapag kasama mo si Max, ang tatahakin mong landas ay mapupuno ng mga tinik. Pagbalik sa kanyang silid, natuwa si Juvelian. Matagumpay kong napapayag si ama na tanggapin ang relasyon namin. Sobrang excited ni Juvelian, kaya sabi niya, magsulat tayo ng ilang kondisyon sa ating dating contract. Pero pinunit ni Max ang papel ng pira-piraso. Hindi ito katanggap-tanggap, sabi niya. Kahit isang salita, wala. Deadma sa iba, at basta-basta na lang nawawala kung kailan niya gusto, tapos palagi pa siyang nakasimangot. Pinalampas ko na ang kawalang galang niya noon dahil wala naman kaming ugnayan sa isa't isa. Pero ngayong nakatali na kami sa isang kontrata, madalas na kaming magkikita sa hinaharap. Kung ngayon pa lang ay pinagagalit na niya ako ng ganito, malinaw na ang sagot. Hindi ko nahahayaang maliitin pa ako ng kahit sino. Hinding-hindi na ako magtitimpi. Galit na tumayo si Juvelian, kanselahin na natin ang kontrata. Matapos ang isang gabing pag-aayos ng kontrata, ibinigay ni Juvelian ang bagong bersyon kay Max. Ang nakasaad, ang employer na si Juvelian Eloy Floyen, at ang employee na si Max, ay lalagda sa isang dating contract sa ilalim ng mga sumusunod na tuntunin. Una, ang itatagal ng kontrata ay hanggang sa maging ligtas na ang employer sa pakikipag-blind date sa Crown Prince. Pangalawa, magbibigay ang employer ng tirahan bilang kabayaran. Obligado naman ang employer na tugunan ang mga hiling. Dapat igalang ng employer at employee ang privacy ng isa't isa. Pangatlo, kapag wala ang isa, tungkulin ng dalawang panig na i-report kung nasaan sila. Pang-apat, ang lugar ng date ay dapat pag-usapan at sang-ayunan ng dalawa. Panlima, hanggat maaari, dapat ay sa matataong lugar sila pupunta. Maaaring magbago ang mga ito depende sa sitwasyon. Maaari ring kanselahin ang kontrata kung papayag ang dalawang panig. Inisip ni Max na imposibleng i-report niya kung nasaan siya. Kahit sa mga tauhan niya, hindi niya ginagawa ang ganoong bagay. Lalo namang hindi siya pumayag sa pakikipag-date sa matataong lugar, kaya agad na pinunit ni Max ang kontrata. Mayabang niyang itinapon ang mga piraso ng papel habang iniisip, ano ako, aso o pusa na dapat ipagmalaki sa buong mundo. Alam ko naman ang balak niya sa pagsusulat niyan, pero sa matataong lugar. Nawala sa sariling pag-iisip si Max, kaya hindi niya napansing nanginginig na sa galit si Juvelian. Dahil sa ginawa ni Max, sinabi ni Juvelian, kanselahin na natin ang kontrata. Doon lang natauhan si Max sa bigat ng problema. Ano? Hindi, pwede yan ngayon. Hirap na hirap tayong makuha ang permiso kanina lang. Sabi mo ayaw mo sa Crown Prince at ayaw mo siyang pakasalan. Basura ang ugali ng tyrant na yon. Kung hindi ka pipirma ng dating contract sa akin, mapipilitan kang pakasalan siya, di ba? Napaisip si Max, sino ba namang matinong tao ang pagsasabihan ng masama ang sarili niya ng ganito? Sira na. Sira na ang lahat. Kalmadong sinabi ni Juvelian. Wala nang ibang paraan, hindi talaga tayo magkasundo sa simula pa lang. Mapapagod lang tayong dalawa kung itutuloy pa ito. Sumagot si Max. Masyado kang nagmamadali sa desisyon mo. Hindi ako nagmamadali. Ikaw itong walang balak makipagkasundo sa kontrata. Hindi ako pipirma dahil sa ganyang asal mo. Nauutal na sumagot si Max, hindi. Ano ako?
Bata pa lang, nakagawian na ni Max na batuhin ang iba ng mga dokumento at tapakan ang mga ito kapag hindi siya nasisiyahan. At ang pagpunit ng mga dokumento ang madalas niyang gawin para ipakita ang pagtutol niya. Natigilan si Max. Wala pang nangahas na pumuna sa kanya sa pagpunit ng mga dokumento noon. Akala niya ay isusulat lang ulit ang mga iyon, di ba? Sumambulat ang galit ni Juvelian. Kung baliwalain kaya ng iba ang opinyon mo, matutuwa ka ba? Kung pakiramdam mo ay minamaliit ng iba ang mga sinasabi mo, at natatapakan ang dangal mo, syempre, hindi ka magiging masaya. Tanong ni Max, so, sumama ang loob mo dahil sa ginawa ko? Oo. Sa totoo lang, sobrang sama ng loob ko. Nag-cruise ang mga braso ni Max at lalong sumimangot, ano ba to? Siya itong humihingi ng tulong, tapos ako pa itong kailangang sumunod sa mood niya. Nagpatuloy si Juvelian, pero kung pakiramdam mo ay mahirap akong pakisamahan at gusto mo nang sumuko. Tutal, ako naman ang nakiusap sa'yo. Naisip ni Max, nagsasalita siya base sa nararamdaman niya. Ang katigas ang ulo na to. Baka hindi ko na makitang muli. Nagkunwaring deadma si Max, sinong nagsabing takot ako? Okay lang sa akin. Pero wala pang isang minuto, sumulyap si Max kay Juvelian. Nakita niya ang malamig nitong ekspresyon dahil sa galit. Yumuko si Max at agad na humingi ng paumanhin, mali ako. Maya-maya, masunurin na siyang nagtanong, pipirma lang ako rito, di ba? Oo. Habang pinapanood si Max na pumirma, nagtaka si Juvelian, bakit bigla siyang nagbago? Parang nakakapanibago na ganito siya kasimpleng humingi ng tawad at sumunod. Pagkatapos, masayang hinawakan ni Juvelian ang kontrata. Nakahiga naman doon si Max at nag-iisip, bakit parang ako pa ang nadadala sa ilong? Humarap si Juvelian at nagtanong, so, dapat na ba nating i-anunsyo ang relasyon natin agad? May tea party sa estate ni Count Terence sa lalong madaling panahon, magkasama tayong pumunta doon. Biglang napaupo si Max at nagtanong, sa tea party na yan, maaari ko bang malaman kung sino-sino ang mga darating? Sina Lady Ayalo, kakilala ko, at ang mga kaibigan niya. Naisip ni Max. Sabi na nga ba, hindi niya alam na darating si Mikhail. Dati, sinabi ni Frere, ang nakapagtataka ay ang pag-imbita kay Sir Mikhail ng mag-isa. Hindi sinabihan ni Lady Terence ang ibang mga kababaihan. Talagang pupunta ako sa tea party na yan. Tiyak na bibigyan ko si Mikhail ng regalo. At yun ay ang pagyurak sa mukha niya sa ilalim ng mga paa ko. Sa araw ng tea party sa estate ni Count Terence, lahat ng mga noble lady ay nagulat nang makita ang hitsura ni Mikhail. Nag-aalalang sabi ni Rose, ito, may hindi inasahang panauhin na dumating. Ano ang ibig sabihin nito, Veronica? Sumunod lang ako sa patakaran ng pagtitipon, may karapatan ang host ng party na mag-imbita ng kahit sinong bisita. Pero malinaw na ilang araw na ang nakalipas, sinabi ko na dapat ay dumaan muna sa akin ang listahan ng mga bisita, bakit na yon? Sabi ni Mikhail, para kay Rose, di ba't nagsama ka rin ng kakilala ng walang pasabi? Natigilan si Rose, pasabi, noong oras na yon ay malinaw na meron akong. Pinutol ni Mikhail ang sasabihin ni Rose, masyado kang mahigpit sa iba, pero napakaluwag mo sa sarili mo. Hindi yan maganda, alam mo yan. Sabi naman ng isa pang lady. May punto si Sir Mikhail. Inimbitahan din ni Lady Ayalo si Lady Floyen bago pa man hingin ang permiso natin. Bueno, nangyari na ang lahat anyway. Wala naman masyadong pinagkaiba kung may dalawang hindi inaasahang bisita, di ba? Nakangiting sumagot si Mikhail, salamat, mga binibini. Nagdilim ang mukha ni Rose. Ano ba to? Alam niyo namang magagalit ang lady kapag nalaman niyang nandito si Mikhail. Bakit kayo umaarte na parang wala kayong pakialam? Mga traidor. Sa oras na ito, pumasok ng napakaengante ni na Juvelian at Max. Naku, sakto pala ang dating ko, pero bakit parang ang aga ninyong lahat? Hindi pa naman nagsisimula, di ba? Ang grupong masayang nagkukuwentuhan ay nagulat sa biglang paglitaw ni na Juvelian at Max. Nanginginig na tinanong ni Mikhail ang sarili, Juvelian. Sino ang lalaking yan? Agad namang nagliwanag ang mga mata ni Rose, aking lady. Maari ko bang malaman kung sino ang kasama mo? Ah, ang taong ito ay si Max. Ang nobyo ko. Ang nobyo ng lady. Akala ko ay chismis lang. Napakagwapo nga ng lalaking ito. Bagay na bagay kayong dalawa. Palihim na natawa si Max, lakasan niyo pa para marinig ni Mikhail. Tumingin si Juvelian kay Max at pinuri siya sa isip. Ang galing ng acting niya, kailangan ko siyang pasalamatan pagkatapos ng araw na ito. Isang karangalan na makilala ang nobyo ng lady. Sa totoo lang, ang tea party na ito. Napatingin si Juvelian at nakita si Mikhail na nakatayo sa isang sulok. Nagtaka siya sa sarili, bakit siya nandito? Naisip naman ni Max. Sa wakas, nagkita rin tayo, Mikhail. Ang baliw na lalaking ito. Tingnan mo ang lalaking to, ang lakas ng loob na tingnan ako ng mataas. Ang tensyon sa pagitan ng dating nobyo at ng kasalukuyang nobyo ay labis na kinatuwaan ng mga nandoon. Seryoso ang mukha ni Mikhail, Juvelian, nagpakita ka ng ganito? Ang lakas ng loob mong iwan ako at kumuha ng bagong nobyo, hindi. Kumalma ka. Kung si Juvelian yan, halata na.
Ginagawa niya lang ito para makuha ang atensyon ko. Dahil pangalan lang ang sinabi niya, baka katulong lang siya sa bahay o isang ordinaryong tao lang. Mukhang gusto niya lang akong asarin sa katawa-tawang pangalang yan. Ngayon, talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Ngumiti ng maliwanag si Mikhail, iniabot ang kamay at sinabi, matagal na tayong hindi nagkita, Juvelian. Nang makita iyon, nagnitnit ang mga ngipin ni Max. Wow, sinusubukan ba ng basurang to na linisin ang pangalan niya? Naisip ni Juvelian. Ano bang problema niya? Maganda ba ang relasyon natin para ngumiti kami sa isa't isa? Noon, nabulag ako sa ngiting yan at hinabol siya hanggang kamatayan. Pero ngayon, kahit biro ayaw ko nang gawin. Tumawa ng malakas si Juvelian. Ah, oo, matagal na nga talaga. Natawa si Max sa isip niya, ang galing mo, mahal ko. Pagkatapos ay binaliwala ni Juvelian si Mikhail at humarap kay Max. Max, salamat sa paghatid sa akin dito. Magkita na lang tayo mamaya. Bigla siyang hinila ni Max sa isang yakap. Gustong sabihin ni Max, tingnan mong mabuti, Mikhail Albert Hessen, ang taong nasa tabi ni Juvelian ay ako. Tiningnan ni Juvelian ang mukha ni Max at naisip, kinakabahan ba siya? Mukhang medyo hindi maganda ang pakiramdam niya. Namangha naman ang iba, ang sweet naman, ang lambing. Parang sa teleserye. Sumingit si Rose, teka lang, may mairerekomenda ako. May hindi inaasahang panauhin na tayo sa tea party ngayon. Wala namang masama kung madadagdagan ng isa pa. Ano sa tingin nyo? Kinabahan si Juvelian, ha? Posible kaya? Si Max ba ang tinutukoy niya? Oo, payag ako rin. Sang-ayon din ako. Rose, hindi pwede. Maayos pa ang acting ngayon, pero si Max ay parang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Kumunot ang noo ni Mikhail at sinabi, hindi ako payag. Saan ba galing ang hindi inasahang bisitang yan? Naisip ni Juvelian, hoy, baka ako ang exception. Pero anong karapatan mong magsalita? Hindi, iba ang sitwasyon. Nakuha na ng lady ang pagsang-ayon ng lahat. Hindi rin ako payag, ito ay unfair at may kinikilingan. Magiging awkward lang ito para sa lady, kaya dapat alam mo ang limitasyon mo, Rose. Ang babaeng iyon ang host ng tea party, si Veronica mula sa pamilya ni Count Terence. Nagpatuloy si Veronica, sa halip, marami pa namang bakanteng kwarto rito, kaya pwedeng manatili ang partner ng lady para maghintay. Salamat, Lady Terence. Naisip ni Juvelian, inasikaso niya si Max habang may tea party. Napakahusay niyang humawak ng sitwasyon. Kaya naman pala pakiramdam ko ay magkakasundo kami. Tumalikod si Veronica, habang kinakagat ng mahigpit ang kanyang labi. Ang lahat ay hindi na nagbibigay ng pansin kay Mikhail. Sabi ko na nga ba, lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon. Sa gitna ng party, sadyang nagpapansin si Mikhail para lang buwisitin si Juvelian. Nang makita niyang mukhang naiinis si Juvelian, lalong lumaki ang ulo niya. Gaya ng inaasahan, hindi niya maalis ang paningin niya sa akin. Ganyan nga. Hindi mo ako malilimutan ng ganoon kadali. Kahit anong pilit mo, hawak pa rin kita sa leeg. Masarap ang tsaa, Veronica. Salamat po, Sir Mikhail. Napaisip si Juvelian, ang dahilan kung bakit ko nasabing bagay kami ay dahil sa past life ko, baliw na baliw din siya kay Mikhail gaya ni Juvelian. Ganoon din ang turing niya sa akin noon, pero hindi iyon kailanman naging tapat. Sa huli, nakatadhana pa ring pakasalan ni Mikhail ang prinsesa. Kamatayan lang ang naging hantungan ng lahat. Hinding-hindi ko tatahakin ang landas ng pagiging isang kontrabida. Sa isang silid sa malapit, may isang uto-utong golden retriever na naghihintay sa guest room. Naalala niya ang bulong ni Juvelian kanina, huwag kang gagawa ng gulo, at sumunod ka lang sa iniuutos ko, okay? Naintindihan mo? Nainis na bumulong si Max. Hindi ito ang oras para maupo lang ako rito ng tahimik. Sino ang nakakaalam kung ano na ang ginawa ng unggoy na Mikhail na iyon ngayon? Habang iniisip ang mukha nito kanina, bumulong si Max, ngumingiti-ngiti pa ng ganoon. Kamalam-malas naman. Napaisip si Max habang inaalala ang lahat. Talagang nakakahiya. Dahil sa sobrang paghahabol niya sa lalaking iyon, grabeng pinagchichismisan si Lady Floyan kamakailan. Pero hindi man lang ipinagtanggol ng lalaking iyon ang lady. Hindi lang iyon, ginagamit pa niya ang reputasyon ng Duke at ang pera ng lady. Biglang tumayo si Max. Inayos niya ang kanyang damit, pasensya na Juvelian, ang totoo ay pumunta talaga ako rito para gumawa ng gulo gaya ng ikinababahala mo. O, simulan na natin. Sa party, kinausap si. Oo naman, gustong-gusto ko. Anong araw ba ang dapat nating piliin? Mukha talaga siyang baliw sa lalaki, Diyos ko naman. Ngumisi si Mikhail at naisip na, wala na rin naman iyong kwenta. Ang importante ngayon ay ang magiging reaksyon ni Juvelian kapag narinig niya ang usapang ito. Ang dating Juvelian ay galit na galit kapag may mga babaeng lumalapit sa akin. Higit pa doon, ipinakita ko pa ang intensyon ko na gusto kong ligawan si Veronica. Ngayon, ang kailangan na lang gawin ay hintayin ang eksena kung saan magwawala at gagawa ng gulo si Juvelian. Pero sadyang malupit ang katotohanan. Masayang nakikipagkwentuhan si Juvelian sa ibang mga binibini. Haha, bakit mo naman siya tatawaging pusang gala? Nagbibiro ka lang siguro.
Seryoso, Rosemond. Kung titingnan mo lang ng mabilis ang itsura niya, mukha talaga siyang pusang gala. Kanina, nung nakita ko ang mukha niya, nagulat talaga ako. Siguro dahil nakakatakot ang unang impresyon sa kanya, wala na akong maisip na iba. Nagdilim ang mukha ni Mikhail nang makitang hindi man lang nagbibigay ng atensyon si Juvelian. Ang gulo. Juvelian, bakit hindi ka tumitingin sa akin? Nakakahiya naman, haha. May naisip na ideya si Rosemond, lahat, dahil nandito na rin lang tayong lahat, may mungkahi ako. Gusto kong ipakilala si Binibining Floyen bilang bagong miyembro ng ating tasting club. Ano ang tingin ng ibang miyembro? Nataranta si Juvelian. Lubos akong nagpapasalamat sa mungkahing ito, pero hindi mo na kailangang mag-abala ng ganyan, Rosemond. Naniniwala akong ang binibini ay sapat na ang kakayahan para maging miyembro. Nahihiyang nagtanong si Juvelian, ayos lang ba talaga na isali ako? Nagdilim ang mukha ni Mikhail sa galit. Bakit ipinapakita ni Juvelian ang ganyang ekspresyon sa mga babaeng iyon at hindi sa kanya? Kung ang binibini ang pag-uusapan, payag ako. Ako rin. Nag-iisip si Juvelian habang namumula ang mukha, nakaka-excite naman. Hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng pagkakataong mapalapit sa mga binibini. Gayunpaman, lagi akong nasa sitwasyon na hindi nakatakataka kahit pa mapatalsik ako sa grupo. Dapat ba akong magalang na tumanggi? Nagsalita si Veronica. Tumututol ako. Ang ating tasting club ay may malinaw na mga kondisyon sa pagsali. Hindi ako tumututol ng walang dahilan, sumusunod lang ako sa tamang proseso. Tama naman ang sinabi ni Binibining Terence. Kung hindi ko maabot ang mga kailangang kondisyon, kailangan ko na lang itong tanggapin, wala na akong magagawa. Kaya pakiusap, wag niyo na lang pansinin, lahat. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang napatingin ang kanyang mga mata sa bintana at agad na napatigil. Nakita niya ang lalaki na kampanteng nakaupo doon at nakatitig ng husto sa kanya. Sobrang nagulat si Juvelian kaya nanginig ang kanyang mga kamay at muntik na niyang matapon ang kanyang tsaa. Baliw na to, sobrang baliw. Bakit ang taong dapat ay nasa loob ng kwarto ay biglang nandyan? Paano kung makita siya ng mga tao rito? Kailan pa siya sumulpot diyan? Kapag napansin siya ng iba, lagot na ako. Bakit ba siya kanina pa nakatitig sa labas ng bintana? Sumunod din ang tingin ni Mikhail at bigla siyang nagulat. May isang pares ng nagniningning na pulang mga mata ang nakatitig ng masama sa kanya. Habang nalilito naman si Juvelian, tinatapos na ang pag-uusap sa mga kondisyon. Sabi ni Rosemond, Binibini, nakikinig ka ba sa amin? Ah, oo naman. Kung ganoon, ituloy natin ang napagkasunduan. Nakaupo man ang kanyang katawan doon, ang kaluluwa naman niya ay sumisigaw na, bilisan mo na, bumalik ka na. Namula sa galit ang mukha ni Mikhail, bakit nakatuon lang ang paningin mo sa lalaking iyon gayong nasa harap mo naman ako? Ano ba talaga ang tingin mo sa bastos na yan? Tiningnan ni Max si Mikhail at ngumisi ng nangungutya, pagkatapos ay nagsenyas gamit ang kamay para ipaalam kay Mikhail na talunan na ito. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Mikhail at biglang tumayo. Habang nakangiti, sabi niya, magpapahangin lang ako saglit at babalik din agad. Inabot ni Veronica ang kanyang kamay, kung ganoon, sasamahan na kita. Pero mabilis siyang tinanggihan ni Mikhail, plano kong mag-isa lang at babalik din ako agad. Tumalikod si Mikhail na may napakasamang ugali. Mayabang na bata, papatayin kita. Sa kabilang banda naman, sa imahinasyon ni Juvelian, palihim na nagmamasid si Max sa tasting club. Paano mo nagawang tumingin sa ganoong kabastos na lalaki? Pakasalan mo ang prinsipe. Nanlumo si Juvelian sa naiisip niya. Sa bagay, ganyan naman talaga si Max. Ama, ayoko talaga ng ganoon. Kapag nalaman ito, sira na ang lahat. Sa sandaling ito, tumingin sa labas si Juvelian, at hindi na niya nakita si Max na nakaupo sa pwestong iyon. Ay, nasaan na si Max? Sabi naman ng mga binibini, talagang inaasahan namin ito. Iniisip ko kung ano kaya ang magiging lasa ng espesyal na tsaa na ihahanda ng binibini, doon lang natauhan si Juvelian. Ang pag-oorganisa ng isang tea party pala ang naging kondisyon. Napakamot sa ulo si Juvelian sa sobrang inis. Ano ba naman yan? Salamat sa pagpayag, Binibini. Ganito ba talaga ang nangyari habang busy ako sa kakatitig kay Max? Samantala, kumuha naman ng espada si Mikhail at hinanap si Max. Magpakita ka na ngayon din, hindi kita palalagpasin. Sumagot naman si Max, nandito ako. Huli na para magpakita ka, at mukhang madungis at kaawa-awa ka pa. Hindi nalalayo ang hitsura ni Mikhail sa isang asong bulldog. Patay kang bata ka. Samantala, sa loob naman ng banyo, naalala ni Juvelian ang sinabi ni Rosemond, inaasahan ko rin ang gagawin mong tea party, kaya pala nauwi ako sa pagpayag na mag-host ng party nang hindi man lang nag-iisip. Habang malalim ang kanyang iniisip, binuksan ni Binibining Veronica ang pinto at pumasok. Binibining Floyen, kanina mo pa ako tinititigan noong nasa tasting club tayo. Bakit ka ba nagbubuntong hininga? Nang marinig ang sigaw ni Juvelian, agad na natigilan si Mikhail. Nang hinayang naman si Max, bubugbugin ko na sana siya, kaso nahuli pa ako. Mikhail, hindi ba mukhang tao ang pagsasalita ko? Ibagsak mo agad yang espada mo. Nag-alangan si Mikhail at tinawag siya, Juvelian.
Malamig na sumagot si Juvelian, hindi Juvelian ang pangalan ko, kundi Lady Floyan. Bilang isang taong mas mababa ang ranggo sa akin, mag-ingat ka sa pananalita mo. Naalala ni Mikhail noong sinasabi pa niya dati, pakiusap, Juvelian na lang ang itawag mo sa akin, Mikhail. Dahil lang ba sa pangalang ito, nagagawa mo nang maglagay ng pader sa pagitan nating dalawa? Bumuntong hininga si Mikhail, Juvelian, sa huli ba, ikaw at ang lalaking ito ay? Malamig na nagtanong si Juvelian, bakit mo itinututok ang espada mo sa kasintahan ng ibang tao ng ganyan? Nagpaliwanag si Mikhail, teka lang, baka may maling pagkakaintindi lang dito, Juvelian, ako. Sumingit si Max, hindi Juvelian, tawagin mo siyang lady. Galit na sinubukan ni Mikhail na bunutin ang espada niya nang magsalita si Juvelian, basta-basta na lang ba naglalabas ng espada ang isang Imperial Knight? Kapag nalaman ito ng tatay ko, baka kailangan mong magpaliwanag sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Mikhail para magpaliwanag, Juvelian, sandali, pero sa isang iglap, tumakbo si Juvelian kay Max nang may matinding pag-aalala. Max, okay ka lang ba? Sabi ko sa iyo maghintay ka lang sa loob ng mabuti, di ba? Nakakainip kasi kapag nakatigil lang sa isang lugar. Totoo yan, siguradong nainip ka nga. Pasensya na, tara na. Nang makita ni Mikhail kung paano alagaan ni Juvelian si Max, nanginig siya sa galit. Tumakbo siya at puwersahang hinawakan ang kamay ng dalaga, mag-usap tayo sandali. Nang makita ito, sumigaw si Max, kung ayaw mong mamatay, bitawan mo ang kamay niya ngayon din. Pinigilan siya ni Juvelian, sandali lang, Max, wag mong gawin yan. Namula ang mukha ni Max sa galit. Hahayaan mo lang ba ang lalaking nanakit sa'yo ng ganyan? Nag-alburoto si Max, ayoko. Max, pakiusap, wag ka nang mag-tantrums ulit. Mabilis na usap lang ito, hintayin mo ako saglit, okay? Naiyak at nagpout si Max nang marinig niyang pumayag si Juvelian na makipag-usap kay Mikhail. Puno ng maling pag-asa, naisip ni Mikhail, sinasabi ko na nga ba, ang lalaking iyan lang ang nag-aakalang kasintahan siya. Si Juvelian ay sa akin na simulat sapul. Yumuko si Max at nagsabing, alam ko. Natawa ng mapang-asar si Mikhail, tara sa isang tahimik na lugar. Sa isang madilim na ekspresyon, sinabi ni Juvelian, Mikhail Albertesen, bitawan mo ang kamay ko ngayon din. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na hawakan ang katawan ng isang lady ng ganoon na lang? Habang tulala pa rin si Mikhail, nagpatuloy ng malamig si Juvelian. Sabi ko bitawan mo ako. Nang makitang nanginginig si Mikhail, naisip ni Juvelian, tama nga, siguradong lito na siya ngayon. Ngayon ko lang ginamit ang autoridad ko ng ganito. Noon, sa kanya lang nakatuon ang paningin ko, at lagi ko siyang nirerespeto kahit mas mababa ang katayuan niya sa akin, pero ngayon hindi ko na iyon gagawin pa. Sabi ko bitawan. Ang paggamit ng dahas para hawakan ang katawan ng iba, nang walang pahintulot ay isang karahasan. Maliban sa akin, sana ay mag-ingat ka kapag gumagawa ka ng ganyan sa ibang tao. Pagkasabi niyon, humarap siya kay Max, tapos na ako, tara na, Max. Talaga bang tapos na? Kung hindi pa maayos ang lahat, gusto mo bang gawin natin ulit ng isa pang beses? Ayos lang, tama na ito. Habang pinapanood silang paalis, sumigaw ng malakas si Mikhail, Juvelian, bakit hindi ako kundi ang lalaking iyan? Anong ibig mong sabihin sa pagpunta mo rito ngayong araw, at sa pagmaliit mo sa akin? Ang lalaking iyan ang punot dulo ng lahat ng tsismis, isang walang pinag-aralan at bastos na bata. Posible bang pumili ka lang ng kung sino-sinong lalaki dahil gusto mo na talagang makipaghiwalay sa akin? Napaisip si Juvelian, ano bang pinagsasabi ng nahihibang na ito? Nagtanong siya sa sarili, bakit ko naman gagawin ang isang bagay na nakakaawa dahil lang sa iyo? Dahil nagkaroon ako ng 2 taon na pagtingin sa kanya na hindi naman nasuklian, iniisip pa rin niya na ako pa rin ang dating Juvelian. Nagdilim ang mukha ni Max habang nag-iisip. Walang pinag-aralan? Natutunan ko na ang lahat ng kailangan kong matutunan, unggoy ka. Mikhail, wala na akong pakialam sa'yo. Sinabi mo noon na mahal mo ako. Totoo iyon, pero hindi na ngayon. Mula ngayon, wag mo nang sasabihin yan ulit, ayoko nang masangkot pa sa'yo kahit kailan. Ang ibang mga binibini naman ay nagkaroon din ng pagkakataong mapanood ang ganap na tila isang drama. Dapat na rin siguro tayong umalis. Oo, tama yan. Nakatayo lang doon si Mikhail, nang hihina ang mga tuhod at madilim ang timpla ng mukha. Ngayon, sasabihin mong hindi mo na ako mahal, na ayaw mo na akong makialam sa buhay mo? Huwag kang magbiro. Hindi ko ito matatanggap,